Tinanggap ng balo ang isang tagilid na bahay bilang bayad mula sa kanyang patrona, ngunit ang dahilan kung bakit ito tagilid ang nagpabago sa kanyang buhay. Si Aling Maria Reyes ay isang balo na may 6 na anak na nagugutom. Inalok siya ng kanyang mayaman na patrona ng isang luma at tagilid na bahay na walang gustong bumili bilang bayad. Isang bahay na halos bumagsak na sa sobrang tagilid na sabi ng lahat ay sinumpa. Ngunit nang matuklasan niya kung bakit ito ganoon kapangit, nang buksan niya ang saradong silid na nagpapatagilid sa buong istruktura, naintindihan niya na natanggap niya higit pa sa bubong at ngayon ay kailangan niyang ipagtanggol ng kanyang buhay ang ibinigay sa kanya ng kabutihan. Ibahagi ninyo sa amin sa mga komento kung saang lungsod kayo nakikinig at simulan na natin ang kwento. Ang araw na nakita ni Aling Maria Reyes ang kanyang asawang si Mang Jose na bumagsak sa gitna ng gawaan ng kahoy na kahawak ang kamay sa kanyang dibdib at nanlalaki ang mga mata sa sakit, alam niya na ang kanyang buhay ay nadurog. Walang oras para magpaalam. Walang huling salita, tanging ang malakas na pagbagsak ng katawan sa sementadong sahig ang kanyang nagpipigil na sigaw at pagkatapos ay ang nakakapanindig balahibong katahimikan na nanatili sa kanilang tahanan tulad ng isang permanenteng multo. Si Mang Jose ay 42 taong gulang. Si Aling Maria naman ay 38 at may 6 na anak silang kailangan pakainin. Si Eman 14, ang kambal na sina Marco at Santi 11, si Luisa 9, ang munting si Carla 7, at ang sanggol na si Paolo na halos 200 taong gulang pa lamang. Ang mga unang buwan ay naging isang pagbaba sa impyerno. Nagsara ang gawaan, lumaki ang mga utang. Dumating ang mga nagpapautang sa pinto upang maningil ng bayad na hindi kayang bayaran ni Aling Maria. Ibinenta niya ang mga kasangkapan ni Mang Jose, ang ilan sa kanilang magagandang kasangkapan, maging ang kanyang singsing sa kasal, ngunit wala itong sapat. Ang San Jose, ang bayan kung saan siya nakatira sa buong buhay niya, ay biglang naging magulo at malamig. Ang kanyang mga dating kaibigan ay tumingin sa kanya na may awa o mas malala pa, may bahagyang nakatagong paghamak. Kawawang Aling Maria, bulong-bulungan sa plaza. Paano niya bubuhayin ang 6 na batang iyon ng mag-isa? Isang hapon ng Oktubre na may walang laman na tiyan at ang mga bata ay umiiyak sa gutom sa bahay, naglakad si Aling Maria patungo sa Hacienda de Rosas sa labas ng bayan. Ito ay isang napakalaking ari-arian na pag-aari ni Doña Elena de los Santos, isang mayaman na babae na kilala sa buong rehiyon dahil sa kanyang kayamanan at mahirap na ugali. Sabi-sabi na siya rin ay isang balo bagaman mahigit 20 taon na ang nakalipas. Sabi-sabi na siya ay matigas tulad ng bato at malamig tulad ng yelo, ngunit sabi-sabi rin na siya ay malaki magpasahod. Kumatok si Aling Maria sa pinto ng serbisyo na may nanginginig na mga kamay. Binuksan ito ng isang matandang babae na may seryosong mukha na tiningnan siya mula ulo hanggang paa na may pagdududa. Ano ang kailangan mo? Naparito ako upang magtanong kung kailangan nila ng tulong. Sabi ni Aling Maria, nilulunok ang kanyang pagmamataas na parang durog na salamin. Maaari akong maglinis, magluto, kung anuman ang kailangan. May 6 akong anak at maghintay ka rito, putol ng babae at isinara ang pinto sa kanyang mukha. Naghintay si Aling Maria sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Pakiramdam niya ay tumutulo ang pawis sa kanyang likod at ang kahihiyan ay nagpapasiklab sa kanyang pisngi. Halos 1 oras pagkatapos muling bumukas ang pinto. Sa pagkakataong ito ay ibang tao, isang matangkad na babae na nasa 60 taong gulang, nakasuot ng simpleng elegante, ang pilak na buhok ay nakapusod ng maayos. Ang kanyang mga mata ay kulay abo at matalim na parang nababasa niya ang bawat sikreto na sinusubukan itago ni Aling Maria. Ikaw si Aling Maria Reyes, ang balo ni Mang Jose, sabi niya nang walang pasubali. Hindi ito isang tanong. Opo, Donya. Ilang anak mo? 6, Donya. At ilang taon ang pinakabata? 2 taon, Donya. Tiningnan ni Doña Elena si Aling Maria ng tahimik sa loob ng tila walang hanggan. Pagkatapos ay bahagya siyang tumango. Kailangan ko ng maglilinis, magluluto, mag-aasikaso ng malaking bahay. Mahirap ang trabaho, mahaba ang oras. Hindi ko kinukonsinti ang katamaran o pagdadahilan. Kaya mo ba ito? Opo, Donya, sagot ni Aling Maria nang walang pag-aalinlangan, bagaman wala siyang ideya kung paano niya haharapin si Paolo. Kaya ko ang kahit ano, maayos ang sahod. Simula ka bukas ng alas 6 ng umaga, huwag kang malalate. At iyon na, isinara ni Doña Elena ang pinto at si Aling Maria ay halos tumakbo pabalik sa kanyang bahay na may pusong bumibigat, kaya naisip niyang ito ay lalabas sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakabili siya ng tinapay at gatas para sa kanyang mga anak.
Nakita niya silang kumakain na may halo-halong ginhawa at lungkot na humihigpit sa kanyang lalamunan. Ngunit sa bayan mabilis na kumalat ang usap-usapan. Si Aling Maria Reyes, ang kagalang-galang na balo, ay nagtatrabaho na ngayon bilang katulong sa milyonarya. Anong kahihiyan? Anong pagbagsak bulong-bulungan ng mga kumare sa palengke sa simbahan sa bawat sulok? Wala siyang dignidad, sabi ni Aling Nena, ang pinakamalaking tsismosa sa San Jose. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa gutom kaysa bumaba sa ganoong estado. Narinig ni Aling Maria ang mga komento at ikinuyom ang kanyang mga kamao, ngunit hindi siya sumagot. Hindi niya kayang gawin iyon. Kailangan ng kanyang mga anak na kumain. Ang mga unang araw sa hasyenda ay nakakapagod. Dumating si Aling Maria nang madilim pa iniiwan si Eman na mag-alaga sa kanyang mga kapatid at hindi umuwi hanggang sa lumubog na ang araw. Ang malaking bahay ay napakalaki, 3 palapag mahigit 20 silid marmol na sahig na kailangang lampasuhin ng nakaluhod malalaking bintana na nangangailangan ng oras para linisin. At si Doña Elena ay mapili oo, ngunit hindi malupit. Pinagmamasdan niya itong magtrabaho gamit ang kanyang kulay abo at di maintindihang mga mata, ngunit hindi siya sumisigaw, hindi niya siya iniinsulto, tulad ng kinatatakutan ni Aling Maria. Sa katunayan, may kakaibang paraan si Doña Elena sa pagtrato kay Aling Maria. Minsan kapag naglilinis si Aling Maria ng silid aklatan, nararamdaman niya ang tingin ng milyonarya sa kanya. Minsan naman si Doña Elena ay nagtatanong ng hindi inaasahan. Pumapasok ba sa eskwela ang panganay mong anak? Malusog ba ang sanggol? Ano ang kurso ng asawa mo? Sumagot si Aling Maria ng may paggalang ngunit may katapatan. At unti-unti may nagsimulang magbago. Nagsimulang magbigay si Doña Elena ng mga damit na hindi na niya ginagamit, mga lumang laruan ng kanyang anak para kay Paolo, mga libro para kay Eman, maliliit na kilos na tinanggap ni Aling Maria ng may malaking pasasalamat. Isang hapon ng Nobyembre, habang nagwawalis si Aling Maria sa pasilyo, sa ikalawang palapag narinig niya ang malalakas na boses na nanggagaling sa opisina ni Doña Elena. Ito ay ang kanyang mga pamangkin na sina Ricardo at Andrea de los Santos na bumibisita sa hasyenda bawat buwan sa dahilan ng pagbisita sa tiya, ngunit sa totoo lang ay gusto lamang nilang tiyakin na buo pa ang kanilang mana. Tiya, katawa-tawa na ikaw ay naninirahan ng mag-isa sa napakalaking bahay na ito na may isang katulong lamang, sabi ni Ricardo na may matamis na boses na hindi tugma sa lamig ng kanyang mga mata. Dapat kang sumama sa amin sa Metro Manila. Mas mapangalagaan ka namin doon. Hindi ko kailangan ng pangangalaga, tugon ni Doña Elena na may boses na tuyo tulad ng disyerto, at lalo na kayong naghihintay lang na mamatay ako para paghati-hatian ang naiwan ko. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi at nanlalamig. Nanatili si Aling Maria na paralisado na may hawak na walis, hindi naglakas loob na gumalaw. Pagkatapos ay narinig niya ang galit na yapak ng mga pamangkin na bumaba sa hagdan, ang kanilang mga bulong na puno ng lason. Matigas ang ulo ng matanda. Tignan lang natin kung sino ang huling magsasabi. Nang gabing iyon, habang tinatapos ni Aling Maria ang paglilinis ng kusina, pumasok si Doña Elena na may dalang baso ng tubig, umupo sa mesa, isang bagay na hindi niya kailanman ginagawa, at pinagmasdan siya ng tahimik sa mahabang panahon. Aling Maria, sabi niya sa wakas, ano ang gagawin mo kung mayroon kang maraming pera at walang sariling anak? Ang tanong ay nakagulat sa kanya. Ibinaba ni Aling Maria ang basahan sa lababo at bumaling sa kanyang patrona. Hindi ko po alam, Donya. Sa palagay ko, sisiguraduhin ko na hindi ito mapupunta sa maling kamay. Ngumiti si Doña Elena sa unang pagkakataon. Hindi ito isang mainit na ngiti kundi mas malungkot pagod. Mas matalino ka kaysa sa inaakala mo, bulong niya. Hindi alam ni Aling Maria kung ano ang isasagot dito, ngunit ang pag-uusap na iyon ay nanatili sa kanyang isip sa loob ng ilang araw. Makalipas ang 2 linggo, isang Sabado ng hapon, hiniling ni Doña Elena na samahan siya sa pag-inspeksyon ng isang ari-arian na mayroon siya sa labas ng San Jose, malapit sa daan patungong Tagaytay. Iniwan ni Aling Maria ang kanyang mga anak sa isang kapitbahay at sumakay sa sasakyan ng milyonarya, kinakabahan at nalilito. Nakatagpo sila ng isang malaking lupain na puno ng damo kung saan nakatayo ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy at adobe. Ngunit ang pinakakakaiba sa bahay na iyon ay lubos itong tagilid sa isang panig na parang itinulak ito ng isang dambuhalang kamay. Ang mga pader ay nakakurba sa mga imposibleng anggulo. Ang bubong ay tila babagsak na. Ang mga bintana ay basag. Ito ang aking lumang bahay, sabi ni Doña Elena habang naglalakad sila sa paligid ng istruktura.
Ang aking lolo ang nagtayo nito halos 100 taon na ang nakalipas, ngunit dekada na itong inabandona. Walang gustong bumili nito. Sabi-sabi ay sinumpa. Pinagmasdan ni Aling Maria ang bahay nang may kuryosidad higit pa sa takot. Hindi siya naniniwala sa multo ngunit napansin niya ang kakaiba. Ang pagtagilid ay hindi pantay. Tila may napakabigat na humihila sa bahay patungo sa isang partikular na panig. Bakit po ito ganoon katagilid? Donya tiningnan siya ni Doña Elena gamit ang kanyang matalim na kulay abo na mga mata at sa isang sandali ay inakala ni Aling Maria na makakakuha siya ng sagot, ngunit muling ngumiti lamang ang milyonarya na may misteryoso at pagod na ngiti. Iyan, mahal kong Aling Maria, ay isang sikreto na ako lamang ang nakakaalam. Bumalik sila sa hasyenda ng tahimik ngunit hindi maalis sa isip ni Aling Maria ang tagilid na bahay at ang mga salita ni Doña Elena. May nakatago doon isang mahalagang bagay at nang hindi nalalaman kung bakit naramdaman niya na ang sikreto na iyon ay malapit nang magbago ng kanyang buhay magpakailanman. Darating ang sagot ng mas maaga kaysa sa inaakala niya at sa paraan na hindi niya kailanman nahulaan sapagkat pagkalipas ng 3 araw, isang Martes ng hapon, darating ang anak ni Doña Elena mula Cebu kasama ang kanyang asawa at ang kanilang maliit na anak. At ang batang iyon na 5 taong gulang, malikot at mausisa ay lalapit ng masyado sa gilid ng artipisyal na lawa sa hardin ng hasyenda. At nang mahulog siya sa tubig na sumisigaw at kumakaway ng mga braso, nang desperado si Aling Maria ang nasa malapit. Si Aling Maria ang kailangang gumawa ng pinakamahalagang desisyon sa kanyang buhay sa loob ng isang iglap. Ang Martes ay sumikat na may matinding init na nagpapahiwatig ng bagyo. Dumating si Aling Maria sa hasyenda ng alas 6 ng umaga. Tulad ng dati, ngunit nakita niya ang bahay na nasa kakaibang kalagayan ng kaguluhan. Si Doña Elena ay nasa kusina na nagbibigay ng mga utos sa isa pang katulong, isang batang babae na nagngangalang Rosa na tumulong sa paghahanda ng pagkain. Darating ang aking anak ngayon mula Cebu, anunsyo ni Doña Elena nang hindi iniaangat ang tingin sa listahan na kanyang sinusulat. Kasama niya ang kanyang asawang si Valerie at ang aking apo na si Sebastian. Gusto kong maging malinis ang lahat. Ang pangunahing silid sa ikalawang palapag ay dapat magningning. Ang mga bagong sapi ng malinis na tuwalya, sariwang bulaklak sa banyo. Tumango si Aling Maria at agad na nagtrabaho. Narinig na niya ang tungkol sa anak ni Doña Elena, si Carlo de los Santos, ngunit hindi pa niya ito nakikilala. Ayon kay Rosa, siya ay isang matagumpay na inhinyero na halos hindi bumibisita sa kanyang ina, masyadong abala sa kanyang mga negosyo at buhay sa lungsod. Kinakabahan si Doña Elena kapag bumibisita siya, pagtitiwala ni Rosa sa kanya habang naghahanda sila ng silid. Sa tingin ko ay nasasaktan siya na hindi masyadong bumibisita ang kanyang anak. Bumibisita lang siya dahil sa obligasyon. Alam mo, hindi tulad natin na narito araw-araw. Hindi sumagot si Aling Maria ngunit isinapuso niya ang impormasyon na iyon. Alam niya ang uri ng sakit na iyon, ang pagmamahal sa isang taong hindi ka mahal ng parehong intensidad. Dumating si Carlo at ang kanyang pamilya bandang alas 3 ng hapon sa isang itim na BMW pickup na nagtaas ng ulap ng alikabok sa pagpasok sa daan ng graba. Nakita sila ni Aling Maria mula sa bintana sa ikalawang palapag. Isang lalaki na nasa 25 taong gulang, matangkad at guwapo, nakasuot ng mamahaling ngunit kaswal na damit. Ang kanyang asawa, isang payat na babae na may tininang kulay ginto na buhok at malalaking salamin, at ang batang si Sebastian, isang maliit na 5 taong gulang na may maitim at kulot na buhok na tumalon mula sa kotse. Bago pa man ito, tuluyang huminto. Sebastian, huwag kang gumalaw, sigaw ni Valerie na may matinis at naiinis na boses. Masasaktan ka, ngunit ang bata ay tumatakbo na patungo sa bahay na tumatawa at sumisigaw na parang ang buong mundo ay kanyang palaruan. Lumabas si Doña Elena upang salubungin sila na may pilit na ngiti. Diskretong bumaba si Aling Maria sa hagdan upang hindi makagambala, ngunit tinawag siya ni Doña Elena. Aling Maria, halika. Gusto kong makilala mo ang aking pamilya. Lumapit si Aling Maria na may magkasalikop na kamay sa harap ng kanyang apron, nararamdaman ang pagtatasa ng tingin ni na Carlo at Valerie sa kanya. Siya si Aling Maria Reyes, sabi ni Doña Elena na may tono na sa tingin ni Aling Maria ay halos ipinagmamalaki. Nagtatrabaho siya sa akin sa loob ng 2 buwan. Siya ay isang pambihirang babae. Ikinagagalak ko kayong makilala, bulong ni Aling Maria na may bahagyang pagyukod ng ulo. Ginantihan siya ni Carlo ng magalang na pagbati, ngunit halos hindi siya tiningnan ni Valerie bago bumaling sa kanyang biyenan. Nanay Elena, napakainit.
Wala ba kayong air conditioning sa bahay na ito? Ang air conditioning ay nasa mga silid tugon ni Doña Elena na may pilit na pasensya. Ipapakita ni Aling Maria sa inyo kung saan kayo maaaring magpalamig. Habang umaakyat ng hagdan si Aling Maria, dala ang bagahe ng mga bisita, narinig niya si Sebastian na tumatakbo sa lahat ng dako, hinahawakan ang lahat, sumisigaw ng mga tanong na walang sumasagot. Ang bata ay may ligaw na enerhiya ng mga bata na hindi pa nakaranas ng mga limitasyon. Ang natitirang bahagi ng hapon ay lumipas sa isang tensyonadong kapaligiran. Sa hapunan na inihanda ni Aling Maria sa pangunahing kainan, halos hindi nag-usap sina Carlo at Valerie kay Doña Elena. Ang mga pag-uusap ay mababaw, puno ng awkward na pagtigil. Hindi na natiling nakaupo si Sebastian ng isang minuto man, patuloy na tumatayo upang tumakbo sa paligid ng mesa o hilahin ang mantel. Sebastian, umupo ka, sabi ni Valerie nang walang pananalig, nang hindi man lang tinitingnan siya. Pinagmamasdan ni Doña Elena ang kanyang apo na may halo-halong pagmamahal at lungkot. Napansin ito ni Aling Maria habang nagliligpit ng mga plato. Ikinaway ng milyonarya ang kanyang kamay patungo sa bata. Nang dumaan ito malapit sa kanya, ngunit iniwasan ito ni Sebastian at patuloy na tumakbo. Ang sakit sa mga mata ni Doña Elena ay parang sundang para kay Aling Maria. Pagkatapos ng hapunan, nagtungo sina Carlo at Valerie sa kanilang silid na idinadahilan ang pagod sa biyahe. Si Sebastian sa kabilang banda ay puno pa rin ng enerhiya. Iminungkahi ni Doña Elena na lumabas siya upang maglaro sa hardin kung saan may mas malaking espasyo. Tumakbo ang bata nang hindi naghihintay ng sagot. Tinawag ni Aling Maria si Doña Elena nang matapos niya ang paghuhugas ng pinggan. Lumabas ka at bantayan mo ang bata. Hindi ko pinagkakatiwalaan na magiging maingat ang kanyang mga magulang. Lumabas si Aling Maria sa hardin na may buhol sa kanyang tiyan. Nagsisimulang lumubog ang araw na nagpapapula at nagpapalila sa kalangitan. Si Sebastian ay tumatakbo sa pagitan ng mga puno, hinahabol ang mga imahinasyon na paru-paro at sumisigaw ng malakas. Sinundan siya ni Aling Maria sa isang ligtas na distansya, handang mamagitan kung kinakailangan. Ang hardin ng hasyenda ay napakalaki na may perpektong inalagaan na mga damuhan, mga lumang rosal, at sa likuran malapit sa hangganan ng ari-arian, isang artipisyal na lawa na ipinagawa ng lolo ni Doña Elena mga dekada na ang nakalipas. Ang lawa ay may lapad na halos 20 metro at napapalibutan ng mga umiiyak na willow. Ang tubig ay mukhang madilim at malalim sa ilalim ng liwanag ng paglubog ng araw. Tumakbo si Sebastian patungo sa lawa na parang may magnet na humila sa kanya. Binilisan ni Aling Maria ang kanyang lakad. Sebastian, huwag kang lumapit ng masyado sa tubig, tawag niya na may matatag ngunit banayad na boses. Tumingin sa kanya ang bata sa kanyang balikat at ngumiti nang may malikot ng ngiti na mayroon ang lahat ng bata kapag alam nilang gagawa sila ng isang ipinagbabawal. Pagkatapos ay patuloy siyang tumakbo nang papalapit sa gilid. Sebastian, huminto, kagiit ni Aling Maria ngayon na may pagmamadali sa kanyang boses. Ngunit ang bata ay yumuko sa tabi ng tubig na hihimok sa isang bagay na lumulutang sa ibabaw. 5 metro ang layo ni Aling Maria nang makita niya kung ano ang mangyayari, isang iglap bago ito nangyari. Masyadong yumuko si Sebastian na walan ng balanse. Ang kanyang mga braso ay kumaway sa hangin, naghahanap ng mahahawakan, at pagkatapos ay nahulog sa tubig na may kalabog na umalingaungaw sa katahimikan ng paglubog ng araw na parang putok. Hindi nag-isip si Aling Maria, hindi nagkalkula, hindi nag-alinlangan kahit isang sandali. Lumusong siya sa lawa kasama ang kanyang damit, kasama ang kanyang sapatos, kasama ang buong bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ang tubig ay nagyelo at mas malalim kaysa sa inaakala. Lumubog siya hanggang sa ilalim, nararamdaman ang malamig na putik sa ilalim ng kanyang mga paa bago umakyat. Nagniningas ang kanyang mga mata dahil sa dumi ng tubig, ngunit nakita niya ang maliit na figura ni Sebastian na lumulubog, ang kanyang maliliit na braso ay humihina, ang paggalaw, ang kanyang bibig ay nakabuka sa isang tahimik na sigaw. Lumangoy si Aling Maria patungo sa kanya ng buong lakas na natitira sa kanyang katawan. Hinawakan niya ang bata sa baywang sa sandaling susuko na sana ito, hinila niya ito patungo sa kanyang dibdib at sinipa ang kanyang mga binti. Lumalaban sa bigat ng tubig na nagpapabasa sa kanyang damit at humihila sa kanya pababa. Bawat galaw ay isang paghihirap. Ang kanyang mga baga ay sumisigaw para sa hangin, ang kanyang mga kalamnan ay nanginginig sa pagod, ngunit hindi siya sumuko. Umalpas siya sa ibabaw na may Sebastian sa kanyang mga braso, umuubo at dumudura ng tubig. Ang bata ay umiiyak ng takot na kayakap sa kanya nang may nakakagulat na lakas para sa isang maliit na tao.
Lumangoy si Aling Maria patungo sa gilid. Bawat paglangoy ay mas mahirap kaysa sa nauna, hanggang sa wakas ay nahawakan ng kanyang mga kamay ang damuhan. Gumapang siya palabas ng lawa na nakayakap pa rin ang bata sa kanyang dibdib, nanginginig ng husto, basang-basa. Umuubo at umiiyak si Sebastian, ngunit buhay siya. Humihinga siya. Pinahiga siya ni Aling Maria sa damuhan at sinuri ang kanyang bibig upang matiyak na walang tubig na nakulong. Tiningnan siya ng bata na may malalaking mata puno ng luha at takot. Tapos nabulong ni Aling Maria, hinihimas ang kanyang basa na buhok. Ligtas ka na, tapos na ang lahat. Dumating ang mga sigaw pagkalipas ng isang sandali. Tumakbo si Doña Elena mula sa bahay na may bilis na hindi inakala ni Aling Maria na posible sa isang babae sa kanyang edad. Sa likod niya ay sina Carlo at Valerie na may mga mukha na nawalan ng kulay dahil sa takot. Sebastian, sigaw ni Valerie, luluhod sa tabi ng kanyang anak at inaagaw ito mula sa mga braso ni Aling Maria. Aking anak, aking anak. Lumuhod din si Carlo, sinuri ang kanyang anak na may nanginginig na mga kamay. Si Doña Elena sa kabilang banda ay diretsong tumingin kay Aling Maria. Ang kanyang kulay abo na mga mata ay puno ng luha. Ikaw ang nagligtas sa kanya, bulong ng milyonarya. Ikaw ang nagligtas sa kanya. Hindi nakasagot si Aling Maria. Bigla ang lahat ng adrenaline na sumuporta sa kanya ay nawala at nagsimula siyang manginig ng hindi makontrol. Binalot siya ni Doña Elena ng kanyang sariling tiyal at tinulungan siyang tumayo. Rosa, sigaw ni Doña Elena patungo sa bahay. Magdala ka ng kumot at mainit na tubig ng mabilis. Nang gabing iyon, pagkatapos na dalhin si Sebastian sa ospital bilang pag-iingat at bumalik na may sertipiko ng magandang kalusugan, pagkatapos na magpalit ng damit si Aling Maria at uminom ng mainit na tsaa hanggang sa tumigil siya sa panginginig, tinawag siya ni Doña Elena sa kanyang opisina. Nakaupo ang milyonarya sa likod ng kanyang mesa na gawa sa kahoy ng mahogany na magkasalikop ang mga kamay at nakatingin sa isang punto sa dingding. Nang pumasok si Aling Maria, tumingala si Doña Elena. Pula ang kanyang mga mata na parang umiiyak siya. Umupo ka, sabi niya ng mahinahon. Sumunod si Aling Maria na nakakaramdam ng kakaibang kaba. Huminga ng malalim si Doña Elena na parang nagtitipon ng lakas para sa isang napakahirap na bagay. Aling Maria, ipinaglaban mo ang iyong buhay para sa aking apo, isang bata na hindi mo man lang kilala. Lumusong ka sa tubig nang hindi nag-iisip, ng walang hinihinging kapalit. At iyan, nag-iba ang kanyang boses, iyan ay isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan, lalong hindi mababayaran. Hindi kailangang bayaran ako ng Donya, sagot ni Aling Maria nang may katapatan. Sinuman ay gagawin din ang pareho. Hindi, sabi ni Doña Elena ng matatag. Hindi sinuman. Karamihan sa mga tao ay sisigaw para humingi ng tulong, mag-aalinlangan. Hindi ka nag-aalinlangan kahit isang segundo. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana. Sa loob ng ilang buwan, pinagmamasdan kita, Aling Maria. Nakita ko kung paano ka nagtatrabaho ng walang reklamo, kung paano mo tinitiis ang mga kahihiyan sa harap ng mga tsismosa ng bayan na nakataas ang noo, kung paano mo mahal ang iyong mga anak sa bawat hibla ng iyong pagkatao. At ngayon ay kinumpirma mo ang alam ko na, ikaw ay isang pambihirang babae. Naramdaman ni Aling Maria na nagbabanta ang mga luha na umapaw, ngunit pinigilan niya ang mga ito. Bumalik si Doña Elena sa mesa at kumuha ng isang folder mula sa isa sa mga drawer. Binuksan ito at kinuha ang ilang dokumento. Naaalala mo ba ang tagilid na bahay na ipinakita ko sa iyo? 2 linggo na ang nakalipas, tumango si Aling Maria nang nalilito. Ang bahay na iyon ay sa iyo. Ibibigay ko na sa iyo bilang tanda ng aking pasasalamat. Ang mga papeles ay narito. Bukas ay pupunta tayo sa notaryo para sa opisyal na paglilipat. Nawalan ng salita si Aling Maria. Ang tagilid na bahay. Ang tagilid luma, inabandonang istruktura na iyon, hindi ito marami, ngunit ito ay higit pa sa mayroon siya. Donya, hindi ko po alam kung ano ang sasabihin. Huwag kang magsalita, putol ni Doña Elena na may ngiti. Tanggapin mo lang, sa iyo iyan, at ang lahat ng nasa loob nito. Ang huling mga salitang iyon ay nanatili sa hangin na parang isang sikreto na hindi pa naibubunyag. Binuka ni Aling Maria ang kanyang bibig upang magtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit naibalik na ni Doña Elena ang mga dokumento at naglalakad na patungo sa pinto. Ngayon, umuwi ka sa iyong mga anak, sabi ng milyonarya. Bukas ay pag-uusapan natin ang mga detalye. At huminto si Aling Maria sa pintuan at tiningnan siya sa huling pagkakataon. Salamat. Salamat sa pagliligtas sa tanging bagay sa mundong ito na mahalaga sa akin. Bumalik si Aling Maria sa kanyang maliit na inuupahang bahay
ng gabing iyon na parang nasa panaginip, isang bahay. Binigyan siya ni Doña Elena ng isang tagilid luma, inabandonang bahay, ngunit isang bahay sa wakas, isang sariling lugar. Ang unang hakbang patungo sa isang mas mabuting buhay para sa kanya at sa kanyang mga anak. Ngunit may isang bagay sa mga salita ni Doña Elena na patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip at ang lahat ng nasa loob nito. Ano ang nasa loob ng tagilid na bahay na iyon? Anong sikreto ang itinatago nito na nagpapatagilid dito sa ganoong kakaibang paraan? At bakit ngumiti si Doña Elena nang may halong lungkot at ginhawa nang sabihin niya na lahat iyon ay sa kanya? Ang mga sagot ay naroon naghihintay sa kanya sa tagilid na bahay na iyon. At nang sa wakas ay matuklasan niya ang mga ito, mauunawaan ni Aling Maria na ang pagliligtas kay Sebastian ay hindi lamang isang gawa ng kabayanihan. Ito ang naging susi na magbubukas ng pinto patungo sa isang kapalaran na magbabago sa kanyang buhay at ng kanyang 6 na anak magpakailanman. Ngunit bago pa man iyon, bago ang paglipat at pagtuklas, kailangan niyang harapin ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang galit ng mga pamangkin ni Doña Elena, sina Ricardo at Andrea, na nakabalita lamang na ang kanilang tiya ay nagregalo ng isa sa kanyang mga ari-arian sa isang simpleng katulong at hindi nila ito papayagan. Kumalat ang balita sa San Jose na parang apoy sa tuyong panahon. Si Aling Maria Reyes, ang mahirap na balo na naglilinis ng mga sahig ng iba, ay mayroon ng ari-arian sa kanyang pangalan. Ang mga lason na dila ng bayan ay nagtatrabaho ng walang pahinga. Sa palengke, sa plaza, sa mga pintuan ng simbahan, lumaki at nadistorbo ang tsismis sa bawat pag-ulit. Sabi-sabi na akit niya ang anak ng milyonarya, bulong ni Aling Nena sa isang grupo ng kumare, kaya binigyan siya ng bahay. Sigurado na may relasyon siya doon. Ay hindi, narinig ko na sinasadya ng bata ang pagkahulog sa lawa, dagdag ng isa pa. Lahat iyon ay plano upang kumuha ng pera kay Doña Elena. Narinig ni Aling Maria ang mga bulong-bulungan kapag bumibili siya ng tortilya o kapag sinusundo ang kanyang mga anak mula sa eskwela, at bawat salita ay parang sampal, ngunit hindi na gaanong mahalaga sa kanya ngayon. Mayroon siyang mas mahalagang pagtuunan ng pansin. Sa wakas ay magkakaroon ng sariling bubong ang kanyang 6 na anak, bagaman tagilid ang bubong na iyon. Miyerkules ng umaga dumating si Doña Elena upang sunduin siya sa kanyang pick-up. Kinakabahan si Aling Maria na may buhol sa kanyang tiyan. Pupunta sila sa opisina ni Notario de la Cruz, isang seryosong lalaki na may makapal na salamin at kulay abong bigote na humawak sa mga legal na usapin ng pamilya de los Santos sa loob ng mahigit 30 taon. Habang nagmamaneho si Doña Elena sa mga cobbled na kalye ng sentro, napansin ni Aling Maria ang isang itim na kotse na sumusunod sa kanila sa isang tiyak na distansya. Ito ay isang madilim na Mercedes na may tintadong bintana. May isang bagay sa sasakyang iyon ang nagdulot ng lamig sa kanya bilang babala. Ang opisina ng notaryo ay nasa isang lumang 2 palapag na bahay na may mga balkonahe na gawa sa bakal at mga inukit na pinto na gawa sa kahoy. Nang pumasok sila sa pangunahing opisina, nagulat si Aling Maria na makita ang 2 pang tao na naghihintay, sina Ricardo at Andrea de los Santos, ang mga pamangkin ni Doña Elena. Si Ricardo ay isang lalaki na nasa 40 taong gulang na may buhok na nakasuklay pabalik at mamahaling suit na hindi maitago ang kanyang mapagkalkulang tingin. Si Andrea, ang kanyang mas batang kapatid na babae, ay 35 taong gulang at may mukha na sana ay maganda kung hindi lang sa mapait na ekspresyon na tila permanente sa kanyang maitim na pulang labi. Tia Elena, sabi ni Ricardo na may matamis na boses na hindi tugma sa lamig ng kanyang mga mata. Anong sorpresa na makita ka rito? Hindi namin alam na may appointment ka sa notaryo. Hindi ko kailangan na ipaalam sa inyo, sagot ni Doña Elena ng tuyo. Ang aking mga usapin ay hindi ninyo kinalaman. Ngunit tiya, sumingit si Andrea na may pekeng tamis. Kami ay pamilya. Lahat ng gagawin mo ay kinalaman namin, lalo na kapag nagregalo ng ari-arian ng pamilya sa mga dayuhan. Ang kanyang mga mata ay nanlaban kay Aling Maria na may paghamak na napakadalisay kaya halos nahawakan ito. Naramdaman ni Aling Maria na bumubukas ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Paano nila nalaman ng napakabilis? Hindi dayuhan si Aling Maria, sabi ni Doña Elena, na itinaas ang kanyang baba ng may dignidad. Iniligtas niya ang buhay ng aking apo, isang bagay na walang sino man sa inyo ang gagawa. Hindi ito nagbibigay sa kanya ng karapatan na tumanggap ng mga ari-arian na pag-aari ng aming pamilya sa loob ng mga henerasyon. Bulong ni Ricardo na ibinaba ang maskara ng kagandahang asal. Ang bahay na iyon ay sa iyong lolo, sa aming lolo sa tuhod.
Hindi mo ito basta-basta maibibigay sa isang katulong. Umubo ng hindi komportable si Notario de la Cruz mula sa kanyang mesa. May karapatan si Doña Elena na magtapon ng kanyang mga ari-arian sa paraang sa palagay niya ay pinakamahusay, sabi niya ng propesyonal. Ang bahay na tinutukoy ay nakapangalan sa kanya sa loob ng mahigit 20 taon. Walang legal na balakid sa paglilipat, ngunit mayroong moral na balakid, giit ni Andrea. Tiya ang bahay na iyon ay bahagi ng aming pamana ng pamilya. Hindi mo ito maaaring gawin. Magugulat sina Papa at Mama sa kanilang mga libingan kung malaman nila. Para sa iyong ama, sagot ni Doña Elena na may boses na matalim tulad ng salamin. Siya ang aking nakababatang kapatid at isang sakim na lalaki na humiram ng pera sa akin sa buong buhay niya nang hindi nagbabayad ng kahit isang kusing. Kaya huwag mo akong sasabihin na nag-aalala siya sa pamana ng pamilya. Ang katahimikan na sumunod ay napakabigat, kaya halos maramdaman ito ni Aling Maria na bumibigat sa kanyang balat. Gusto niyang mawala, maging hindi nakikita, hindi naroroon sa gitna ng away ng pamilya. Ngunit hinawakan ni Doña Elena ang kanyang kamay at mahigpit itong pinisil. Notaryo, sabi ng milyonarya nang hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga pamangkin. Iproseso ang paglilipat ngayon. Ang sumunod na 30 minuto ay isang pagpapahirap. Pumirma si Aling Maria kung saan siya inutusan na may nanginginig na mga kamay at ang pusong bumibigat, kaya sigurado siyang naririnig ng lahat. Nanatiling nakaupo sina Ricardo at Andrea sa isang sulok na naghuhulog ng tingin ng purong galit na nangangako ng paghihiganti. Nang matapos ang proseso at ibigay ng notaryo ang mga papeles sa isang sobre, naramdaman ni Aling Maria na halos hindi na niya kayang tumayo. Inakay siya ni Doña Elena patungo sa labasan, ganap na hindi pinansin ang kanyang mga pamangkin. Ngunit sa sandaling makarating sila sa pinto, nagsalita si Ricardo ng mahina at puno ng banta. Hindi ito matatapos dito, tiya. Ipapawalang bisa namin ang paglilipat na iyan. At tungkol sa iyo, ang kanyang mga mata ay nanlaban kay Aling Maria. Sarap-sarap ka lang sa iyong tagilid na bahay habang kaya mo pa. Hindi iyan magiging sa iyo ng matagal. Sa sasakyan pabalik sa hacienda, tahimik na nagmaneho si Doña Elena ng matagal. Sa wakas, nang makalabas na sila ng bayan, nagsalita siya. Huwag mo silang pansinin. Wala silang legal na kapangyarihan upang agawin ang bahay na iyan. Ang mga papeles ay nakapangalan sa iyo. Sa iyo iyan, Aling Maria, sa iyo at sa iyong mga anak. Ngunit hindi mapakali si Aling Maria. Kilala niya ang mga lalaking tulad ni Ricardo. Alam niya ang uri ng galit na iyon at alam niya na hindi siya titigil dahil lamang sa hindi ang batas ang kanyang panig. Nang hapong iyon, pagkatapos ng trabaho, tinipon ni Aling Maria ang kanyang 6 na anak sa kanyang maliit na inuupahang bahay at ibinalita sa kanila. Si Eman, ang panganay, ay tumingin sa kanya na may halong saya at pagdududa. Isang bahay, Mama, totoo ba? Totoong totoo, mahal ko. Luma ito at medyo tagilid, ngunit sa atin na ito, sa wakas ay may sarili na tayong lugar. Sumigaw sa tuwa ang kambal na sina Marco at Santi. Niyakap ni na Luisa at Carla ang kanilang ina na umiiyak sa kaligayahan. Si Paulo lamang na 2 taong gulang ang hindi gaanong nakakaintindi sa nangyayari, ngunit ngumiti siya dahil lahat ng iba ay nakangiti. Lumipas ang sumunod na 3 araw sa paghahanda para sa paglipat. Wala silang gaanong kailangang iligpit, mga damit, ilang kaldero, mga luma na laruan ng mga bata, mga kuwaderno sa eskwela. Ngunit bawat bagay ay tila mas magaan ngayon na alam nilang dadalhin nila ito sa isang sariling tahanan. Maaga ng Sabado ng umaga, dumating sila sa tagilid na bahay na tinulungan ng isang kapitbahay na may pickup. Mabilis na bumaba ang mga bata mula sa sasakyan at nanatiling nakatayo sa harap ng ari-arian na nakanganga ang bibig. Ang bahay ay mas kakaiba kaysa sa naalala ni Aling Maria. Ang buong istruktura ay tagilid patungo sa silangan na parang may napakabigat na humihila mula sa panig na iyon. Ang bubong na gawa sa pulang tisa ay bahagyang lumubog. Ang mga pader na adobe ay nagpakita ng malalalim na bitak. Ang mga bintana na gawa sa kahoy ay namamaga dahil sa halumigmig. Ang harap na balkonahe ay nakakurba sa isang imposibleng anggulo. Sa paligid ng bahay, ang lupain ay nababalutan ng matataas na damo at ligaw na mga puno na hindi na napuputol sa loob ng mga dekada. Mama, bulong ni Luisa na hawak ang kamay ni Aling Maria. Dito po ba talaga tayo titira? Oo, mahal ko. At aayusin natin ito unti-unti. Makikita mo, gaganda ito. Ngunit sa loob, naramdaman ni Aling Maria ang kurot ng pagdududa. Paano magiging tirahan ang lugar na ito? Wala siyang pera para sa mga pag-aayos, halos wala siyang pambili ng pagkain. Binuksan niya ang pangunahing pinto
na kumalansing na parang isang panaghoy at pumasok silang lahat. Ang loob ay madilim at amoy lumang halumigmig. Ang sahig na kahoy ay nababalutan ng alikabok at tuyong dahon na nakapasok sa mga basag na bintana. Sa sala ay may lumang kasangkapan na nababalutan ng puting tela na parang multo sa dilim. Ngunit ang pinaka nakapansin kay Aling Maria ay ang kakaibang layout ng bahay. Mayroong isang malaking sala, isang maliit na kusina na may lutuan na kahoy, 2 silid sa kaliwa, isang napakaliit na banyo at isang saradong pinto sa dulo ng isang maikling pasilyo sa silangang bahagi ng bahay. Ang pinto ay gawa sa makapal na kahoy na may lumang at kinakalawang na padlock na nakasabit sa isang bakal na argola. Lumapit si Aling Maria sa pinto na iyon at hinawakan ito ng kanyang palad. Malamig ang kahoy, masyadong malamig para maging normal. At nang idikit niya ang kanyang tenga sa ibabaw, tila narinig niya ang isang bagay. Hindi tunog kundi isang presensya na parang humihinga ang silid. "Mama, ano po ang nandyan?" tanong ni Eman na lumapit na may kuryosidad. "Hindi ko alam, nakakandado." "Maaari po ba nating buksan?" Tiningnan ni Aling Maria ang padlock. Luma ito ngunit matibay. Kailangan nila ng kasangkapan para buksan ito o ang susi. "Bukas hahanapin ko ang paraan para mabuksan ito," pangako niya. "Ngayon tulungan ninyo ako sa paglilinis. Marami tayong trabaho." Buong araw silang nagwalis, naglampaso, nagtanggal ng mga tela sa mga lumang muebles, nagbukas ng mga bintana upang pumasok ang sariwang hangin. Nagtrabaho ang mga bata ng may nakakagulat na enerhiya, kumakanta at tumatawa sa kabila ng pagod. Para sa kanila ito ay isang pakikipagsapalaran, isang bagong simula. Nang magsimulang lumubog ang araw, gumawa si Aling Maria ng isang simpleng hapunan gamit ang mga probisyon na kanyang dinala, tortilya sinangag at kaunting keso. Kumain sila ng nakaupo sa sahig ng sala na parang isang picnic. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Aling Maria ang isang bagay na malapit sa kapayapaan. Nang gabing iyon, pinatulog niya ang mga bata sa 2 silid na pinagsamang luma na kutson na nahanap nila sa isang aparador. Nanatiling gising si Aling Maria ng sandali pa, nakaupo sa tagilid na balkonahe, tinitingnan ang mga bituin na nagniningning sa ligaw na lupain. Naisip niya si Mang Jose, ang kanyang namayapang asawa na nagtrabaho hanggang sa huling araw ng kanyang buhay nang walang reklamo. Naisip niya ang mga kahihiyan na tiniis niya sa San Jose. Naisip niya ang mga gabing natutulog ang kanyang mga anak na gutom. Naisip niya ang lahat ng pagkakataon na nanalangin siya sa Diyos na bigyan siya ng isang pagkakataon, isa lamang upang bigyan ng mas mabuting buhay ang kanyang mga anak. At sinagot ng Diyos, ngunit hindi tulad ng inaasahan niya, hindi sa isang mas mabuting trabaho o isang swerteng pagbabago, kundi sa pamamagitan ni Doña Elena, isang nag-iisang babae na nakakita kay Aling Maria, isang bagay na walang sinuman ang nakakita, dignidad, kabutihan, katapangan. Ang pinoprotektahan mo ng iyong buhay ay poprotektahan ka. Ngayon ay naintindihan niya ang nakasulat sa frame ng pinto. Pinrotektahan ng lolo ni Doña Elena ang kayamanan na ito sa kanyang buhay, inilihim ito sa mundo. At ngayon ang kayamanan na iyon ay poprotektahan si Aling Maria at ang kanyang mga anak. Bibigyan sila ng edukasyon, kalusugan, mga pagkakataon. Bibigyan sila ng kinabukasan na nararapat sa kanila, ngunit kailangan muna niyang protektahan ito. Dahil kung malaman ni na Ricardo at Andrea ang nilalaman nito, ang iniisip ay naputol ng sigaw ni Eman mula sa sala. "Mama! Mama, bilis ka!" Tumayo si Aling Maria nang mabilis, maingat na inilagay ang kandila sa sahig at tumakbo patungo sa sala. Nakita niya ang kanyang 6 na anak na nagkakagulo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas na may takot na mga mukha. Ano ang nangyayari? May isang lalaki sa labas, bulong ni Eman. Naglalarawan siya ng bahay. Sumilip si Aling Maria sa basag na bintana at naramdaman niya na bumuhol ang kanyang tiyan. Ito si Ricardo de los Santos. Nakatayo siya sa harap na hardin sa gitna ng araw na may hawak na propesyonal na kamera. Kinukuhanan niya ng litrato ang bahay. Mula sa lahat ng anggulo ang harap, ang mga gilid ang lumubog, nabubong ang mga basag na bintana, at ang pinakamasama sa lahat, nakasuot siya ng eleganteng suit at may ngiti ng kasiyahan na hindi nangangako ng anumang mabuti. Lumabas si Aling Maria sa balkonahe na may pusong bumibigat sa kanyang lalamunan. Tumigil sa pagkuha ng litrato si Ricardo at tiningnan siya na may ngiti na higit pa sa banta kaysa sa isang magiliw na kilos. "Magandang umaga, Aling Maria. Sana ay hindi ako nakakaistorbo." "Ano po ang ginagawa ninyo rito?" Nagtatala lamang ng ari-arian sagot niya ng may matamis na boses. "Makikita mo pinayuhan ako ng aking abogado.
na itala ang kasalukuyang estado ng bahay na ito para sa legal na record. Naiintindihan mo ba? Ibinigay na po sa akin ni Doña Elena ang mga papeles. Sa akin po ang bahay na ito sa legal na paraan. Wala po kayong magagawa para baguhin iyon. Lumapad ang ngiti ni Ricardo, ngunit nanatiling malamig ang kanyang mga mata. Oh, hindi. Sinusubukan kong agawin ang bahay sa iyo, Aling Maria. Mahirap iyan, ngunit may iba pang paraan upang malutas ang usaping ito. Ibinulsa niya ang kamera at lumapit sa balkonahe. Tingnan mo ang lugar na ito. Halos bumagsak na. Walang kuryente. Walang tumatakbong tubig, may malalaking bitak ang mga pader, lumubog ang bubong. Sa tingin mo ba ay ligtas na manirahan dito na may 6 na maliliit na bata? Naramdaman ni Aling Maria ang lamig ng babala. Maaari ko po itong ayusin unti-unti. Sa anong pera? Tumigas ang boses ni Ricardo. Ikaw ay isang mahirap na babae, Aling Maria, isang balo na walang kakayahan. At ang bahay na ito ay nangangailangan ng pag-aayos na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso, marahil milyon. Paano mo babayaran iyan? Hindi po ninyo kinalaman iyon. Ngunit kinalaman iyan ng tanggapang pangkaligtasan ng bayan. Sabi ni Ricardo na maingiti ng tagumpay. Nakalabas na mayroon akong kaibigan na nagtatrabaho doon at nagkataon kahapon ay nabanggit ko sa kanya na isang balo na may 6 na anak ang lumipat sa isang bahay na may panganib sa istruktura. Sinabi niya sa akin na darating sila para mag-inspeksyon marahil bukas at kapag nakita nila ang estado ng lugar na ito, nagkibit balikat siya. Kukundinahin nila ito. Ipagbabawal ka nilang manirahan dito. At pagkatapos, ano ang gagawin mo? Naramdaman ni Aling Maria na bumagsak ang mundo sa kanyang paligid. Tama siya. Ang bahay ay isang kalamidad. At kung ideklara ito ng tanggapang pangkaligtasan ng bayan na hindi matitirhan. Ngunit huwag kang mag-alala, patuloy ni Ricardo na may peking awa. Mayroon akong solusyon. Bibilhin ko ang bahay, inaalok ko sa iyo ang 50,000 piso. Cash ngayon din. Ito ay higit pa sa halaga ng lugar na ito. 50,000 piso. Ito ay isang kayamanan para sa isang tao sa kanyang sitwasyon, ngunit wala, ganap na wala kumpara sa nasa saradong silid. Hindi po ito ibinebenta, sabi ni Aling Maria, nang matatag bagaman sa loob ay nanginginig siya na wala ang ngiti ni Ricardo. Tumigas ang kanyang mukha hanggang sa maging parang inukit sa bato. Magsisisi ka sa ginawa mo, sabi niya ng mahina at nagbabanta. Nagkamali ang aking tiya sa pagbibigay sa iyo ng ari-arian na ito at aayusin ko ang pagkakamali na iyon sa anumang paraan. Umikot siya at lumakad patungo sa kanyang itim na Mercedes. Bago siya sumakay, bumaling siya sa huling pagkakataon. At sa totoo lang, sinabi ko sa ilang tao sa San Jose ang tungkol sa bahay na ito at sa iyong magandang kapalaran. Alam mo na kung paano ang mga tao sa bayan tsismoso mausisa. Ibig kong sabihin, malapit ka nang magkaroon ng maraming bisita, mga taong nagtatanong kung ano ang espesyal sa lumang bahay na ito upang ibigay sa iyo ng aking tiya. Mga taong nag-iisip, mga taong nag-iimbestiga. Malinaw ang mensahe. Ipakakalat ni Ricardo ang mga chismis, aakitin niya ang atensyon sa ari-arian na ito at kung maraming tao ang magsisimulang magtanong sa huli ay may makakatuklas sa sikreto ng saradong silid. Umalis ang Mercedes at nagtaas ng alikabok. Nanatiling nakatayo si Aling Maria sa balkonahe, nanginginig sa galit at takot. Lumabas ang kanyang mga anak sa bahay at nagtipon sa paligid niya. Mama, sino po ang lalaking iyon? Tanong ni Luisa na may takot na boses. Walang mahalaga. Mahal ko isang masamang lalaki lamang na malapit ng matuto na hindi niya tayo matatakot. Ngunit sa loob alam ni Aling Maria ang katotohanan. Nasa panganib siya, malubhang panganib. Gagamitin ni Ricardo ang lahat ng kanyang kakayahan upang agawin ang bahay na ito sa kanya at wala siyang pera para kumuha ng abogado. Wala siyang koneksyon sa politika, wala siyang anuman maliban sa isang tagilid na bahay na puno ng mga kayamanan na hindi niya maaaring ibenta nang hindi nakakaakit ng mapanganib na mga tanong. Kailangan niya ng tulong at isa lamang ang taong makakatulong sa kanya. Eman, tawag niya sa kanyang panganay na anak. Kailangan kong iwan ka upang mag-alaga sa iyong mga kapatid. Lalabas ako sandali. Saan ka pupunta? Kay Doña Elena. Hindi ito maaaring maghintay. Naglakad si Aling Maria sa daanan patungo sa pangunahing kalsada kung saan nakasakay siya sa isang bus na nagdala sa kanya sa San Jose. Mula doon ay sumakay siya sa isang taxi na hindi niya kayang bayaran patungo sa Hacienda de Rosas. Nang kumatok siya sa pinto ng serbisyo, si Rosa ang nagbukas. Aling Maria, anong ginagawa mo rito? Akala ko ay hindi na. Kailangan kong kausapin si Doña Elena. Apurahan ito. Ipinapasok siya ni Rosa at hinanap ang milyonarya.
Naghintay si Aling Maria sa kusina na may magkasalikop na mga kamay at ang pusong bumibigat. Nang pumasok si Doña Elena na puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ayos naman ang mga bata. Pumunta si Ricardo sa bahay kaninang umaga, sabi ni Aling Maria nang walang pag-aalinlangan. Kumuha siya ng mga litrato. Sinabi niya na tatawagan niya ang tanggapang pangkaligtasan ng bayan upang ideklara na mapanganib ang ari-arian at nagkakalat siya ng mga tsismis sa bayan upang magtanong ang mga tao kung ano ang espesyal sa bahay na iyon. Ipininid ni Doña Elena ang kanyang mga mata at bumuntong hininga ng mahaba at pagod. Alam kong gagawa siya ng ganoong bagay. Hindi kailanman tinatanggap ng aking pamangkin ang pagkatalo. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tiningnan si Aling Maria ng may determinasyon, ngunit hindi niya alam kung sino ang kanyang kinakalaban. Hindi niya unang tanggap ang pangkaligtasan ng bayan ang makakaagaw sa bahay na iyon kung hindi mo gustong ibenta. Ngunit kung ideklara nila itong hindi matitirhan, hindi ako makakatira doon. At pagkatapos ay patuloy na pipilitin ni Ricardo hanggang sa wala na akong pagpipilian kundi ibenta. Hindi kong aayusin muna natin ang bahay. Wala akong pera para sa mga pag-aayos. At marami na po kayong ibinigay sa akin. Hindi ko na po kayang humingi pa. Hinawakan ni Doña Elena ang mga kamay ni Aling Maria sa pagitan ng kanyang mga kamay. Aling Maria, binuksan mo ang silid. Tumango siya na may mga luha na nagbabanta. Nakita mo ba ang nasa loob? Opo, nakita ko. Lahat. Hindi ako makapaniwala na totoo ito. Hindi ako makapaniwala na sa akin na ito. Kung gayon alam mo na ang sagot, sabi ni Doña Elena ng mahinahon. Magbenta ka ng isang piraso. Isa lamang, isang maliit na bagay na hindi masyadong mapapansin. Gamitin ang pera na iyon upang ayusin ang bahay. Gawin itong matitirhan at kapag dumating ang tanggapang pangkaligtasan ng bayan upang mag-inspeksyon, wala silang legal na argumento upang ideklara itong mapanganib. Tiningnan siya ni Aling Maria na nakabuka ang mga mata. Magbebenta ng isang piraso. Ngunit paano, saan, kanino tutulungan kita? Kilala ko ang mga tao, mga discreet na kolektor. Mga taong malaki magbayad at hindi nagtatanong ng mahirap. Ngumiti si Doña Elena. Hindi lamang ang aking lolo ang may koneksyon sa pamilya, alam mo. Sa unang pagkakataon sa buong araw, naramdaman ni Aling Maria ang isang kislap ng pag-asa. Bumalik ka sa iyong bahay, patuloy ni Doña Elena. Pumili ka ng isang piraso mula sa silid, isang mahalaga ngunit hindi masyadong malaki. Dalhin mo sa akin bukas ng maaga at hayaan mo akong asikasuhin ang iba. Niyakap ni Aling Maria ang milyonarya nang mahigpit, hindi kayang ipahayag sa mga salita ang pasasalamat na nararamdaman niya. Niyakap din siya ni Doña Elena at sa sandaling iyon ang dalawang nag-iisang babae ay magkahawak na parang mga nalunod sa gitna ng bagyo. Nang bumalik si Aling Maria sa tagilid na bahay, hapon na. Lumulubog ang araw na nagpapapula at nagpapalila sa kalangitan. Tumakbo ang kanyang mga anak upang salubungin siya, nabawasan ang pag-aalala na nakabalik na siya. Naghanda siya ng isang simpleng hapunan para sa kanila at pinatulog sila ng maaga na kinakantahan ng mga kanta na madalas kantahin ni Mang Jose noong buhay pa siya. Pagkatapos ng tahimik na ang buong bahay, bumalik si Aling Maria sa saradong silid na may hawak na kandila, lumuhod sa harap ng mga baul at nagsimulang suriin ang nilalaman nito nang maingat naghahanap ng isang bagay na maaaring ibenta. Nang hindi nararamdaman na nililin lang niya ang regalo ni Doña Elena. Sa wakas, sa ilalim ng pangalawang baul nakita niya ang isang kuwintas. Ito ay maganda ngunit hindi maluho. Isang manipis na gintong kadena na may hugis oval na medalyon na naglalaman ng isang maliit na larawan ng isang batang babae. Ang pagkakagawa ay napakaganda, malinaw na luma, marahil mula sa unang bahagi ng ika-19 na siglo, mahalaga ngunit hindi kasing halaga ng mga silver bar o mga kolonyal na pintura. Hawak niya ito sa liwanag ng kandila, hinahangaan ang mga detalye ng medalyon. Pagkatapos ay maingat niya itong ibinulsa. Bukas-bukas magsisimulang magbago ang kanyang kapalaran. Ngunit habang isinasara niya ang pinto ng silid at naglalakad pabalik sa sala, hindi niya nakita ang figura na nagmamasid sa bahay mula sa mga puno sa kabilang panig ng daan. Hindi niya nakita ang kislap ng mga binokular na nagpapalabas ng liwanag ng buwan. Hindi niya narinig ang pag-click ng isang kamera na kumukuha ng mga litrato sa dilim. Hindi nag-iisa si Ricardo de los Santos dito. Kumuha siya ng isang taong magbabantay sa bahay na iyon araw at gabi, isang taong mag-uulat ng bawat galaw ni Aling Maria, bawat pagpasok, bawat paglabas, bawat bisita.
At kapag sa wakas ay natuklasan nila kung anong sikreto ang itinatago ng tagilid na bahay na iyon, kapag sa wakas ay naintindihan nila kung bakit ibinigay ni Doña Elena sa isang simpleng katulong ang tunay na digmaan, ay magsisimula pa lamang. Ang Martes ay sumikat na may nakakagambalang katahimikan. Huminto ang ulan noong nakaraang gabi, iniwan ang lupa na basang-basa at ang hangin ay puno ng halumigmig. Maaga akong nagising na may masakit na katawan mula sa sopa at ang isip ay nakakulong pa rin sa mga tunog na narinig ko sa likod ng saradong pinto. Naghanda ako ng almusal para sa mga bata, mainit na lugaw na may kaunting asukal at kanela, ang huling mga tortilya na natira kape. Habang kumakain sila, napansin kong pinagmamasdan ako ni Eman na may pag-aalala. "Mama, ayos ka lang po. Mukha po kayong pagod." "Ayos lang ako, mahal ko. Hindi lang ako nakatulog ng maayos." Ngunit hindi lamang iyon. Buong gabi ay naramdaman niya na may nagmamasid sa bahay mula sa labas. Ilang beses siyang bumangon upang tumingin sa mga basag na bintana, ngunit wala siyang nakita kundi dilim at ang mga puno na gumagalaw sa hangin. Pagkatapos ng almusal, hiniling niya kay Eman na manatili upang bantayan ang kanyang mga kapatid. Kumuha siya ng 3 makapal na kandila na nahanap niya sa isang drawer ng kusina, isang lighter, at lumakad patungo sa pasilyo nang may determinasyon. Hindi na niya maaaring ipagpaliban ito. Kailangan niyang malaman kung ano ang nasa silid na iyon. Kailangan niyang maunawaan kung bakit binigyan siya ni Doña Elena ng isang napakahalaga. Ang pinto ay eksaktong tulad ng iniwan niya noong nakaraang gabi, sarado na. Ang padlock ay nasa sahig. Sinindihan ni Aling Maria ang 3 kandila, inayos ang 2 sa sahig ng pasilyo upang magkaroon ng backup na ilaw at hawak ang pangatlo ng matatag. Pagkatapos ay itinulak niya ang pinto. Sa pagkakataong ito ay bumukas ito ng walang pagtutol na parang tinanggap ng silid na sa wakas ay ilalabas na ito. Ang liwanag ng kandila ay tumagos sa dilim at ang nakita ni Aling Maria ay nagpahinto sa kanyang hininga. Ang silid ay mas malaki kaysa sa inaasahan niya, marahil 5 por 6 metro, ngunit bawat sentimetro ay okupado. Ang mga pader ay nababalutan ng madilim na mga estante na gawa sa kahoy at sa mga estante na iyon ay mayroong lahat mga bagay na maingat na inayos, protektado ng tela inayos, ayon sa kategorya na nagpapakita ng maayos na pag-iisip ng lolo ni Doña Elena. Umakyat si Aling Maria, itinaas ang kandila upang mas makita. Bumilis ang kanyang paghinga. Sa pinakamalapit na estante ay may mga inilagay na relihiyosong pintura, mga kolonyal na birhen na may ginintuang halo, mga santo na may payapang ekspresyon, mga Kristo na inukit sa lumang kahoy. Kinilala ni Aling Maria ang estilo bagaman hindi siya gaanong nakakaalam sa sining, ngunit kahit siya ay nakita na ang mga ito ay luma, napakaluma, daan-daang taong gulang. Sa kabila sa mga kahon na gawa sa kahoy na may mga tansong kandado, ay may mga libro, daan-daang libro. Maingat na binuksan ni Aling Maria ang isang kahon at kinuha ang pinakataas na volume. Ito ay isang napakalaking libro na may pabalat na gawa sa balat na may relief at mga pahina na dilaw na dahil sa panahon. Ang pamagat ay nasa lumang Espanyol, halos hindi nababasa, ngunit nakilala niya ang isang petsa, 1683, 342 taong gulang. Nagpatuloy siya sa paglalakad na nanginginig ang mga binti. Sa gitna ng silid ay may mga bakal na baul na may mga kandado na bukas din, na parang gusto ni Doña Elena na ma-access ni Aling Maria ang lahat ng walang kahirapan. Lumuhod siya sa harap ng una at binuksan ito. Mga barya, daan-daan, marahil libu-libong mga barya na gawa sa pilak ang nagniningning sa liwanag ng kandila na parang maliliit na bituin. Kumuha si Aling Maria ng isa na may nanginginig na mga daliri. Ito ay mabigat, malamig. May nakaukit na kalasag at mga titik na hindi niya mabasa nang maayos, ngunit alam niya na ito ay purong pilak mula sa mga kolonyal na minahan. Ang pangalawang baul ay naglalaman ng mga alahas, malalaking perlas na kuwintas, mga singsing na may mahahalagang bato na nagpapalabas ng mga kislap ng kulay kapag hinawakan ng liwanag ng kandila, mga pulseras na gawa sa ginto, mga lumang brotse na may diamante na nakalagay. Wala akong alam si Aling Maria tungkol sa mga alahas, ngunit kahit siya ay nakita na ang mga bagay na ito ay hindi lamang palamuti, sila ay mga kayamanan sa kasaysayan. Ang pangatlong baul ay halos nagpaiyak sa kanya. Ito ay puno ng mga silver bar, perpektong nakasalansan. Bawat isa ay kasing laki ng isang ladrilyo. Binilang ni Aling Maria ang 30 silver bar. Pagkatapos ay huminto siya sa pagbibilang dahil lumabo ang kanyang paningin dahil sa luha. Ngunit hindi lang iyon. May iba pang mga estante sa likuran ng silid.
Tumayo siya at lumakad patungo doon, nararamdaman na halos hindi na niya kayang tumayo. Nakakita siya ng mga relihiyosong eskultura na inukit na gawa sa kahoy, ang ilan ay napakadetalyado kaya parang buhay. Mga gintong at pilak na kalis, mga manuskrito na nakabalot sa mga tube na gawa sa balat, mga lumang mapa na iginuhit ng kamay, mga opisyal na dokumento na may mga pulang selyo na gawa sa wax, mga pre-kolonyal na figura na gawa sa jade at obsidiana na marahil ay kinolekta ng lolo ni Doña Elena sa kanyang mga paglalakbay. Sa isang sulok na nababalutan ng velvet na tela ay may mga pintura na walang frame. Maingat na binuksan ni Aling Maria ang isa at halos nahulog ang kandila. Ito ay isang larawan ng isang babaeng Kastila noong ika-18 siglo na nakasuot ng seda at puntas na nakatingin sa nagmamasid na may matalim na mga mata. Ang pintura ay nilagdaan sa ibabang sulok, ngunit hindi kinilala ni Aling Maria ang pangalan. Gayunpaman, ang teknik, ang mga kulay, ang paraan kung paano tila nagmumula ang liwanag sa mukha ng babae ito ay gawa ng isang maestro. Maingat na inilapag ni Aling Maria ang pintura at umupo sa sahig na kahoy, hindi na kayang tumayo. Sa kanyang paligid sa silid na iyon na nagpapatagilid sa buong bahay dahil sa bigat nito ay mayroong kayamanan na lumampas sa anumang inakala niya. Hindi lamang ito pera, ito ay kasaysayan, ito ay sining, ito ay ang pamana ng mga henerasyon na naipon ng may pasensya at pananaw at ngayon ay sa kanya at sa kanyang 6 na anak. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakaupo doon na tahimik na umiiyak habang nauubos ang kandila. Naisip niya si Mang Jose, ang kanyang namatay na asawa na nagtrabaho hanggang sa huling araw ng kanyang buhay nang walang reklamo. Naisip niya ang mga kahihiyan na tiniis niya sa San Jose. Naisip niya ang mga gabing natutulog ang kanyang mga anak na gutom. Naisip niya ang lahat ng pagkakataon na nanalangin siya sa Diyos na bigyan siya ng isang pagkakataon, isa lamang upang bigyan ng mas mabuting buhay ang kanyang mga anak. At sinagot ng Diyos, ngunit hindi tulad ng inaasahan niya, hindi sa isang mas mabuting trabaho o isang swerteng pagbabago, kundi sa pamamagitan ni Doña Elena, isang nag-iisang babae na nakakita kay Aling Maria, isang bagay na walang sinuman ang nakakita. Dignidad, kabutihan, katapangan. Ang pinoprotektahan mo ng iyong buhay ay poprotektahan ka. Ngayon ay naintindihan niya ang nakasulat sa frame ng pinto. Pinrotektahan ng lolo ni Doña Elena ang kayamanan na ito sa kanyang buhay, inilihim ito sa mundo. At ngayon ang kayamanan na iyon ay poprotektahan si Aling Maria at ang kanyang mga anak. Bibigyan sila ng edukasyon, kalusugan, mga pagkakataon. Bibigyan sila ng kinabukasan na nararapat sa kanila, ngunit kailangan muna niyang protektahan ito. Dahil kung malaman ni na Ricardo at Andrea ang nilalaman nito, ang iniisip ay naputol ng sigaw ni Eman mula sa sala. Mama, bilis ka. Tumayo si Aling Maria nang mabilis, maingat na inilagay ang kandila sa sahig at tumakbo patungo sa sala. Nakita niya ang kanyang 6 na anak na nagkakagulo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas na may takot na mga mukha. Anong nangyayari? May isang lalaki sa labas, bulong ni Eman. Naglalarawan siya ng bahay. Sumilip si Aling Maria sa basag na bintana at naramdaman niya na bumuhol ang kanyang tiyan. Ito si Ricardo de los Santos. Nakatayo siya sa harap na hardin sa gitna ng araw na may hawak na propesyonal na kamera. Kinukuhanan niya ng litrato ang bahay mula sa lahat ng anggulo, ang harap, ang mga gilid, ang lumubog na bubong, ang mga basag na bintana at ang pinakamasama sa lahat, nakasuot siya ng eleganteng suit at may ngiti ng kasiyahan na hindi nangangako ng anumang mabuti. Lumabas si Aling Maria sa balkonahe na may pusong bumibigat sa kanyang lalamunan. Tumigil sa pagkuha ng litrato si Ricardo at tiningnan siya na may ngiti na higit pa sa banta kaysa sa isang magiliw na kilos. Magandang umaga, Aling Maria. Sana ay hindi ako nakakaistorbo. Ano po ang ginagawa ninyo rito? Nagtatala lamang ng ari-arian, sagot niya ng may matamis na boses. Makikita mo, pinayuhan ako ng aking abogado na itala ang kasalukuyang estado ng bahay na ito para sa legal na record. Naiintindihan mo ba? Ibinigay na po sa akin ni Doña Elena ang mga papeles. Sa akin po ang bahay na ito sa legal na paraan. Wala po kayong magagawa para baguhin iyon. Lumapad ang ngiti ni Ricardo, ngunit nanatiling malamig ang kanyang mga mata. Oh, hindi. Sinusubukan kong agawin ang bahay sa iyo, Aling Maria. Mahirap iyan, ngunit may iba pang paraan upang malutas ang usaping ito. Ibinulsa niya ang kamera at lumapit sa balkonahe. Tingnan mo ang lugar na ito. Halos bumagsak na. Walang kuryente. Walang tumatakbong tubig, may malalaking bitak ang mga pader, lumubog ang bubong. Sa tingin mo ba ay ligtas na manirahan dito na may 6 na maliliit na bata?
Naramdaman ni Aling Maria ang lamig ng babala. Maari ko po itong ayusin unti-unti. Sa anong pera? Tumigas ang boses ni Ricardo. Ikaw ay isang mahirap na babae, Aling Maria, isang balo na walang kakayahan. At ang bahay na ito ay nangangailangan ng pag-aayos na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso, marahil milyon. Paano mo babayaran iyan? Hindi po ninyo kinalaman iyon. Ngunit kinalaman iyan ng tanggapang pangkaligtasan ng bayan, sabi ni Ricardo na may ngiti ng tagumpay. Nakalabas na mayroon akong kaibigan na nagtatrabaho doon at nagkataon kahapon ay nabanggit ko sa kanya na isang balo na may 6 na anak ang lumipat sa isang bahay na may panganib sa istruktura. Sinabi niya sa akin na darating sila para mag-inspeksyon marahil bukas at kapag nakita nila ang estado ng lugar na ito, nagkibit balikat siya. Kukundinahin nila ito. Ipagbabawal kanilang manirahan dito. At pagkatapos, ano ang gagawin mo? Naramdaman ni Aling Maria na bumagsak ang mundo sa kanyang paligid. Tama siya, ang bahay ay isang kalamidad. At kung ideklara ito ng tanggapang pangkaligtasan ng bayan na hindi matitirhan, ngunit huwag kang mag-alala, patuloy ni Ricardo na may pekeng awa. Mayroon akong solusyon. Bibilhin ko ang bahay, inaalok ko sa iyo ang 50,000 piso. Cash ngayon din. Ito ay higit pa sa halaga ng lugar na ito. 50,000 piso. Ito ay isang kayamanan para sa isang tao sa kanyang sitwasyon, ngunit wala ganap na wala kumpara sa nasa saradong silid. Hindi po ito ibinebenta, sabi ni Aling Maria, nang matatag bagaman sa loob ay nanginginig siya na wala ang ngiti ni Ricardo. Tumigas ang kanyang mukha hanggang sa maging parang inukit sa bato. Magsisisi ka sa ginawa mo, sabi niya ng mahina at nagbabanta. Nagkamali ang aking tiya sa pagbibigay sa iyo ng ari-arian na ito at aayusin ko ang pagkakamali na iyan sa anumang paraan. Umikot siya at lumakad patungo sa kanyang itim na Mercedes. Bago siya sumakay, bumaling siya sa huling pagkakataon. At sa totoo lang, sinabi ko sa ilang tao sa San Jose ang tungkol sa bahay na ito at sa iyong magandang kapalaran. Alam mo na kung paano ang mga tao sa bayan chismoso, mausisa. Ibig kong sabihin, malapit ka nang magkaroon ng maraming bisita, mga taong nagtatanong kung ano ang espesyal sa lumang bahay na ito upang ibigay sa iyo ng aking tiya, mga taong nag-iisip, mga taong nag-iimbestiga. Malinaw ang mensahe. Ipakakalat ni Ricardo ang mga chismis, aakitin niya ang atensyon sa ari-arian na ito at kung maraming tao ang magsisimulang magtanong sa huli, ay may makakatuklas sa sikreto ng saradong silid. Umalis ang Mercedes at nagtaas ng alikabok. Nanatiling nakatayo si Aling Maria sa balkonahe, nanginginig sa galit at takot. Lumabas ang kanyang mga anak sa bahay at nagtipon sa paligid niya. Mama, sino po ang lalaking iyon? Tanong ni Luisa na may takot na boses. Walang mahalaga. Mahal ko isang masamang lalaki lamang na malapit nang matuto na hindi niya tayo matatakot. Ngunit sa loob alam ni Aling Maria ang katotohanan. Nasa panganib siya, malubhang panganib. Gagamitin ni Ricardo ang lahat ng kanyang kakayahan upang agawin ang bahay na ito sa kanya at wala siyang pera para kumuha ng abogado. Wala siyang koneksyon sa politika, wala siyang anuman maliban sa isang tagilid na bahay na puno ng mga kayamanan na hindi niya maaaring ibenta nang hindi nakakaakit ng mapanganib na mga tanong. Kailangan niya ng tulong at isa lamang ang taong makakatulong sa kanya. Eman, tawag niya sa kanyang panganay na anak. Kailangan kong iwan ka upang mag-alaga sa iyong mga kapatid. Lalabas ako sandali. Saan ka po pupunta? Kay Doña Elena? Apurahan ito. Naglakad si Aling Maria sa daanan patungo sa pangunahing kalsada kung saan nakasakay siya sa isang bus na nagdala sa kanya sa San Jose. Mula doon ay sumakay siya sa isang taxi na hindi niya kayang bayaran patungo sa Hacienda de Rosas. Nang kumatok siya sa pinto ng serbisyo, si Rosa ang nagbukas. Aling Maria, anong ginagawa mo rito? Akala ko ay hindi na. Kailangan kong kausapin si Doña Elena. Apurahan ito. Ipinapasok siya ni Rosa at hinanap ang milyonarya. Naghintay si Aling Maria sa kusina na may magkasalikop na mga kamay at ang pusong bumibigat. Nang pumasok si Doña Elena, na puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ayos naman ang mga bata. Pumunta si Ricardo sa bahay kaninang umaga, sabi ni Aling Maria, nang walang pag-aalinlangan. Kumuha siya ng mga litrato. Sinabi niya na tatawagan niya ang tanggapang pangkaligtasan ng bayan upang ideklara na mapanganib ang ari-arian at nagkakalat siya ng mga tsismis sa bayan upang magtanong ang mga tao kung ano ang espesyal sa bahay na iyon. Ipininid ni Doña Elena ang kanyang mga mata at bumuntong hininga ng mahaba at pagod. Alam kong gagawa siya ng ganoong bagay.
Hindi kailanman tinatanggap ng aking pamangkin ang pagkatalo. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tiningnan si Aling Maria ng may determinasyon. Ngunit hindi niya alam kung sino ang kanyang kinakalaban. Hindi niya unang tanggap ang pangkaligtasan ng bayan ang makakaagaw sa bahay na iyon kung hindi mo gustong ibenta. Ngunit kung ideklara nila itong hindi matitirhan, hindi ako makakatira doon. At pagkatapos ay patuloy na pipilitin ni Ricardo hanggang sa wala na akong pagpipilian kundi ibenta. Hindi kong aayusin muna natin ang bahay. Wala akong pera para sa mga pag-aayos at marami na po kayong ibinigay sa akin. Hindi ko na po kayang humingi pa. Hinawakan ni Doña Elena ang mga kamay ni Aling Maria sa pagitan ng kanyang mga kamay. Aling Maria, binuksan mo ang silid. Tumango siya na may mga luha na nagbabanta. Nakita mo ba ang nasa loob? Opo, nakita ko. Lahat. Hindi ako makapaniwala na totoo ito. Hindi ako makapaniwala na sa akin na ito. Kung gayon, alam mo na ang sagot, sabi ni Doña Elena. Nang mahinahon, magbenta ka ng isang piraso, isa lamang isang maliit na bagay na hindi masyadong mapapansin. Gamitin ang pera na iyon upang ayusin ang bahay. Gawin itong matitirhan at kapag dumating ang tanggapang pangkaligtasan ng bayan upang mag-inspeksyon, wala silang legal na argumento upang ideklara itong mapanganib. Tiningnan siya ni Aling Maria na nakabuka ang mga mata. Magbebenta ng isang piraso. Ngunit paano saan kanino tutulungan kita? Kilala ko ang mga tao, mga discreet na kolektor, mga taong malaki magbayad at hindi nagtatanong ng mahirap. Ngumiti si Doña Elena. Hindi lamang ang aking lolo ang may koneksyon sa pamilya, alam mo. Sa unang pagkakataon sa buong araw, naramdaman ni Aling Maria ang isang kislap ng pag-asa. Bumalik ka sa iyong bahay, patuloy ni Doña Elena. Pumili ka ng isang piraso mula sa silid, isang mahalaga ngunit hindi masyadong malaki. Dalhin mo sa akin bukas ng maaga at hayaan mo akong asikasuhin ang iba. Niyakap ni Aling Maria ang milyonarya nang mahigpit, hindi kayang ipahayag sa mga salita ang pasasalamat na nararamdaman niya. Niyakap din siya ni Doña Elena at sa sandaling iyon, ang dalawang nag-iisang babae ay magkahawak na parang mga nalunod sa gitna ng bagyo. Nang bumalik si Aling Maria sa tagilid na bahay, hapon na. Lumulubog ang araw na nagpapapula at nagpapalila sa kalangitan. Tumakbo ang kanyang mga anak upang salubungin siya, nabawasan ang pag-aalala na nakabalik na siya. Naghanda siya ng isang simpleng hapunan para sa kanila at pinatulog sila ng maaga na kinakantahan ng mga kanta na madalas kantahin ni Mang Jose noong buhay pa siya. Pagkatapos ng tahimik na ang buong bahay, bumalik si Aling Maria sa saradong silid na may hawak na kandila, lumuhod sa harap ng mga baul at nagsimulang suriin ang nilalaman nito nang maingat naghahanap ng isang bagay na maaaring ibenta. Nang hindi nararamdaman na nililinlang niya ang regalo ni Doña Elena. Sa wakas, sa ilalim ng pangalawang baul nakita niya ang isang kuwintas. Ito ay maganda ngunit hindi maluho. Isang manipis na gintong kadena na may hugis oval na medalyon na naglalaman ng isang maliit na larawan ng isang batang babae. Ang pagkakagawa ay napakaganda, malinaw na luma, marahil mula sa unang bahagi ng ika-19 na siglo, mahalaga ngunit hindi kasing halaga ng mga silver bar o mga kolonyal na pintura. Hawak niya ito sa liwanag ng kandila, hinahangaan ang mga detalye ng medalyon. Pagkatapos ay maingat niya itong ibinulsa. Bukas-bukas, magsisimulang magbago ang kanyang kapalaran. Ngunit habang isinasara niya ang pinto ng silid at naglalakad pabalik sa sala, hindi niya nakita ang figura na nagmamasid sa bahay mula sa mga puno sa kabilang panig ng daan. Hindi niya nakita ang kislap ng mga binokular na nagpapalabas ng liwanag ng buwan. Hindi niya narinig ang pag-click ng isang kamera na kumukuha ng mga litrato sa dilim. Hindi nag-iisa si Ricardo de los Santos dito. Kumuha siya ng isang taong magbabantay sa bahay na iyon araw at gabi, isang taong mag-uulat ng bawat galaw ni Aling Maria, bawat pagpasok, bawat paglabas, bawat bisita. At kapag sa wakas ay natuklasan nila kung anong sikreto ang itinatago ng tagilid na bahay na iyon, kapag sa wakas ay naintindihan nila kung bakit ibinigay ni Doña Elena sa isang simpleng katulong ang tunay na digmaan, ay magsisimula pa lamang. Ang Martes ay sumikat na may maaliwalas na kalangitan na nangangako ng matinding init. Maaga akong nagising bago pa sumikat. Ang araw naglinis ako ng sarili, ng buong husay, gamit ang malamig na tubig mula sa kinakalawang na gripo sa banyo at nagsuot ng pinakamaganda kong damit. Ang lumang kuwintas ay nakalagay sa isang maliit na telang sako sa loob ng aking bulsa, mas mabigat dahil sa kahulugan nito kaysa sa laki nito. Iniwan niya si Eman na mag-alaga sa kanyang mga kapatid na may mahigpit na tagubilin. Huwag bubuksan ang pinto kanino man.
Panatilihing sarado ang mga bintana na mayroon pang salamin at kung makita ang itim na Mercedes ni Ricardo, magtago sa likod na silid hanggang sa umalis ito. Mama, natatakot po ako, sabi ni Eman na nakakunot ang noo. 14 na taong gulang siya, ngunit minsan ay mukha siyang mas matanda, lalo na mula nang mamatay ang kanyang ama. Huwag kang matakot, mahal ko. Mag-ingat ka lang. Babalik ako bago magtanghali. Ang biyahe patungo sa Hacienda de Rosas ay tila walang hanggan. Bawat minuto na malayo siya sa kanyang mga anak ay isang paghihirap. Ngunit nang sa wakas ay dumating siya at binuksan ni Doña Elena ang pinto ng personal naramdaman ni Aling Maria na muli siyang makahinga. Pasok-pasok, hinihintay kita. Sa pribadong opisina ni Doña Elena, kinuha ni Aling Maria ang kuwintas na may nanginginig na mga kamay. Sinuri ito ng milyonarya sa ilalim ng liwanag ng bintana. Iniikot ang medalyon sa pagitan ng kanyang mga daliri ng may maingat na kasanayan. Maganda ito. Sa tingin ko, huling bahagi ng 10101 Milo Marads. Marahil mula sa Europa dinala sa Pilipinas noong panahon ng Kastila. Tumingin siya kay Aling Maria. Tama ang pinili mo. Mahalaga ito, ngunit hindi gaanong bihira upang makakuha ng masyadong maraming atensyon. Donya, magkano po sa tingin ninyo ang halaga nito? Sa bukas na merkado na may mga sertipiko ng pagiging tunay at pinagmulan, maaari itong nagkakahalaga ng 200 hanggang 320 piso, ngunit hindi tayo pupunta sa bukas na merkado. Binalot muli ni Doña Elena ang kuwintas sa tela. May kaibigan ako sa Metro Manila, si Mang Tonyo Castro. Siya ay isang napakadiskrit na pribadong kolektor. Nakapagbenta na ako sa kanya noon. Hindi siya nagtatanong at nagbabayad ng cash. Kaya niya tayong bigyan ng 150,000 piso para dito. Ngayon din, naramdaman ni Aling Maria na manghihina ang kanyang mga tuhod. 150,000 piso, ito ay higit pa sa perang nakita niya sa buong buhay niya. Totoo po ba, ngunit kailangan nating umalis ngayon. Si Mang Tonyo ay nasa kanyang opisina hanggang alas 2 ng hapon, pagkatapos ay pupunta siya sa Cebu. Kung gusto nating gawin ito ngayon, kailangan na nating umalis. Ang biyahe patungong Metro Manila ay tumagal ng mahigit 1 oras. Magaling na nagmamaneho si Doña Elena ng kanyang pickup sa highway habang si Aling Maria ay nakatingin sa bintana nang hindi talaga nakikita ang tanawin. Ang kanyang isip ay nasa tagilid na bahay sa kanyang mga anak sa lalaki na kinuha ni Ricardo upang bantayan sila. Dumating sila sa isang eleganteng residential area na may malalaking bahay na protektado ng matataas na pader at dekuryenteng gate. Huminto si Doña Elena sa harap ng isang modernong 3 palapag na gusali, puro salamin at bakal. Sinuri ng isang security guard ang kanilang mga ID bago sila pinapasok. Si Mang Tonyo Castro ay isang lalaking nasa 60 taong gulang, payat at elegante na may ganap na puting buhok at gintong frame na salamin. Ang kanyang opisina ay mukhang mas museo kaysa sa isang lugar ng trabaho. Ang mga pader ay nababalutan ng mga kolonyal na pintura, ang mga vitrina ay puno ng mga lumang eskultura, ang mga mesa na gawa sa kahoy ng mahogany ay puno ng mga bihira na libro. Estela, mahal ko, anong saya na makita kabati niya na may pino na boses. Pagkatapos ay tiningnan niya si Aling Maria na may kuryosidad. At sino ang kaibigan mo? Isang nangangailangan ng iyong diskresyon, Tonyo. Tulad ng dati, tumango ang kolektor nang may pag-unawa. Ipinakita ni Doña Elena ang kuwintas. Sinuri ito ni Mang Tonyo gamit ang jeweler's lupe sa loob ng ilang minuto na tila oras. Sa wakas ngumiti siya. Ika-19 na siglo, 108 karat na ginto. Ang maliit na larawan ay gawa ng isang maestro, marahil Pranses. Ang teknik ay walang kapintasan. Tumingala siya. Maaari kitang alukin ng 150,000 piso. Cash. Ngayon din. Halos hindi makapaniwala si Aling Maria sa nangyayari. Masyadong madali, masyadong mabilis. Hindi po ba kailangan ng papeles, dokumento? Ngumiti si Mang Tonyo nang may kabaitan. Mahal ko, sa aking linya ng trabaho, ang pinagmulan minsan ay mas mabuting hindi masyadong imbestigahan. Nagtitiwala ako sa pagpapasya ni Estela. Kung sinabi niya na ito ay lehitimo, sapat na iyon para sa akin. 20 minuto pagkatapos lumabas si Aling Maria sa opisina na may isang sobre na puno ng 500 at 1,000 pisong papel, 150,000 piso, isang bigat na pisikal, ngunit simboliko din ang bigat ng pag-asa. Sa pagbalik, binigyan siya ni Doña Elena ng mga praktikal na payo. Hanapin mo si Mang Ben Carpio, siya ang pinakamahusay na mason sa San Jose, ang pinakamahusay sa rehiyon. Sabihin mo na ako ang nagpadala sa iyo. Kaya niyang ayusin ang iyong bahay sa loob ng 2 linggo kung mabilis kang magtrabaho.
Gamitin mo ang 80,000 para sa mga pag-aayos. Itago mo ang natitira para sa mga emerhensya at para sa iyong mga anak. At kung susubukan ni Ricardo na pigilan ang mga gawain, hindi niya kaya sa iyo ang ari-arian. Ngunit magtrabaho ka ng mabilis, Aling Maria, napakabilis. Nang dumating si Aling Maria, pabalik sa tagilid na bahay halos 3:00 na ng hapon. Tumakbo ang kanyang mga anak upang salubungin siya at niyakap niya sila ng may lakas na nagpatawa sa kanila. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang sobre na may pera nang hindi sinasabi kung gaano karami at ipinaliwanag na aayusin nila ang bahay. Totoo po ba, Mama, tanong ni Luisa na may nagniningning na mga mata? Magkakaroon po ba ito ng kuryente at mainit na tubig? Oo, mahal ko, lahat ng kailangan natin. Nang hapong iyon naglakad si Aling Maria patungo sa bayan at nakita niya si Mang Ben Carpio sa kanyang workshop, isang lalaking nasa 15 taong gulang na may malalaking kamay at mukha na pinatigas ng araw. Nang banggitin niya ang pangalan ni Doña Elena, umayos si Mang Ben nang may paggalang. Kung si Doña Elena ang nag-uutos, kung gayon ay magtatrabaho ako para sa iyo. Kailan tayo magsisimula bukas? At kailangan kong magtrabaho ka ng mabilis, napakabilis. Dumating si Mang Ben Carpio ng Miyerkules ng madaling araw, kasama ang isang grupo ng 5 lalaki. Agad silang nagsimula. Pinalakas nila ang pangunahing mga biga ng bubong, inayos ang mga bitak sa mga pader, gamit ang bagong halo, pinalitan ang mga basag na bintana, nag-install ng kuryente, sa tulong ng isang elektrisyan ng bayan, kinonekta ang tubo ng tubig, pinakinis at binarnisan ang kahoy na sahig. Nagbago ang bahay at naging sentro ng aktibidad. Tumulong ang mga bata sa pagdadala ng mga kasangkapan at pagwawalis ng alikabok ng kahoy. Nagluto si Aling Maria ng masaganang pagkain para sa mga manggagawa at sinubaybayan ang bawat detalye. At si Mang Ben na tumutupad sa kanyang salita ay nagtrabaho mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito nang walang pahinga. Ngunit Huwebes ng hapon nang pumunta si Aling Maria sa bayan upang bumili ng mas maraming probisyon, narinig niya ang mga bulungan. Ang mga kumare sa palengke ay nag-uusap tungkol sa kanya. Sabi-sabi na nakakita siya ng nakatagong pera sa bahay na iyon. Hindi narinig ko na binibigyan siya ni Doña Elena ng mas maraming pera ng patago. At kung mayroong mahalaga doon, bakit niya ireregalo ang isang bahay? Ikinuyom ni Aling Maria ang kanyang mga ngipin at patuloy na naglakad. Ang mga tsismis na itinanim ni Ricardo ay lumalaki na parang damo, ngunit wala siyang magagawa kundi tapusin ang mga pag-aayos ng mas mabilis hanggat maaari. Biyernes dumating ang balita na kinatatakutan ni Aling Maria. Tinawagan siya ni Mang Ben habang nasa kusina siya at naghahanda ng tanghalian. Aling Maria, may mga lalaki sa labas. Sabi nila ay mula sila sa tanggapang pangkaligtasan ng bayan. Nagulat ang puso ni Aling Maria. Lumabas siya sa balkonahe at nakita ang isang puting pickup na nakaparada sa daan. 2 lalaki na nakasuot ng asul na kamiseta at may mga clipboard ang bumaba mula sa sasakyan, at sa likod nila sa kanyang itim na Mercedes ay si Ricardo de los Santos na may ngiti ng kasiyahan. Magandang umaga, sabi ng isa sa mga inspektor, isang matipunong lalaki na nasa 40 taong gulang. Ako si Engre Garcia mula sa tanggapang pangkaligtasan ng bayan. Nakatanggap kami ng ulat na ang istrukturang ito ay hindi ligtas. Nandito kami para magsagawa ng inspeksyon. Sige po, sabi ni Aling Maria ng matatag na boses, bagaman sa loob ay nanginginig siya. Tulad ng nakikita ninyo, nagpapagawa kami. Lumapit si Mang Ben na may nakabalot na plano sa ilalim ng kanyang braso. Engre Garcia, ako si Mang Ben Carpio, isang certified master mason. Narito ang mga plano ng mga pag-aayos ng istruktura na aming isinasagawa. Lahat ay naaayon sa pamantayan, lahat ay ligtas. Sinuri ng inhinyero ang mga plano na nakakunot ang noo. Ang kanyang kasama ay naglakad sa paligid ng ari-arian na kumukuha ng mga litrato, sumusukat ng mga bitak, sumusuri ng mga biga. Pinagmamasdan ni Ricardo mula sa kanyang kotse na magkasalikop ang mga braso at tensyonado ang ekspresyon. Ang inspeksyon ay tumagal ng mahigit 7 oras. Naghintay si Aling Maria na may buhol sa kanyang tiyan habang sinuri ng mga inspektor ang bawat sulok ng bahay. Nang sa wakas ay matapos sila, lumapit si Engre Garcia na may seryosong mukha. Aling Maria Reyes, ang bahay na ito ay nasa napakapanganib na kondisyon. Ang ilan sa mga pangunahing biga ay bulok, ang bubong ay may panganib na bumagsak, ang mga instalasyon ng kuryente ay wala at mapanganib. Naramdaman ni Aling Maria na bumagsak ang mundo sa kanyang paligid, ngunit nagpatuloy ang inhinyero. Gayunpaman, ang mga pag-aayos na inyong isinasagawa ay sapat at propesyonal.
Kung ipagpapatuloy ni Mang Ben ang trabaho tulad ng plano sa loob ng 1 linggo, ang istrukturang ito ay ganap ng matitirhan at ligtas. Pinirmahan niya ang kanyang clipboard. Walang utos na lumikas. Maaari kayong patuloy na manirahan dito habang tinatapos ang mga gawain. Hinihiling ko lamang na mag-ingat kayo sa mga bata sa paligid ng mga lugar ng konstruksyon. Kailangang sumandal si Aling Maria sa pader upang hindi matumba. Diskretong ngumiti si Mang Ben. Bumuntong hininga ang iba pang mga manggagawa. Bumaba si Ricardo mula sa kanyang kotse na namumula sa galit. Paano posible? Ang bahay na ito ay isang panganib sa publiko. Ginoong De Los Santos, sabi ni Enger Garcia na may profesional ngunit malamig na tono. Hindi sinusuportahan ng teknikal na inspeksyon ang inyong mga pahayag. Ang ari-arian na ito ay inaayos ng maayos. Walang legal na dahilan upang ideklara itong mapanganib. Ngunit hindi ninyo naiintindihan. Ang babaeng ito ay walang karapatan na naririto. Nagkamali ang aking tiya sa ang mga usapin ng ari-arian ay hindi saklaw ng tanggapang pangkaligtasan ng bayan putol ng inhinyero. Kung mayroon kayong legal na problema, sa may-ari lutasin ito sa korte. Magandang umaga. Umalis ang mga inspektor sakay ng kanilang pickup. Nanatili si Ricardo na nakatayo sa tabi ng kanyang Mercedes nanginginig sa galit. Tiningnan niya si Aling Maria na may purong poot. Saan mo nakuha ang pera? Tanong niya ng mahina at mapanganib. Saan mo nakuha ang pera para bayaran ang lahat ng ito? Hindi po ninyo kinalaman iyon, sagot ni Aling Maria. Nakakita ng tapang na hindi niya alam na mayroon siya. Binigyan ka ng aking tiya ng higit pa sa bahay, hindi ba? Umakyat si Ricardo patungo sa kanya. May iba pa may nakatago rito, kaya tagilid ang bahay. Kaya ibinigay niya sa iyo. Mayroong mahalaga. Umalis po kayo sa aking ari-arian, sabi ni Aling Maria ng matatag na boses. Ngayon, tiningnan siya ni Ricardo ng matagal pagkatapos ay ngumiti. Ngunit hindi ito isang masayang ngiti, ito ay ngiti ng isang taong gumawa ng mapanganib na desisyon. Hindi ito matatapos dito, bulong niya. Kung binigyan ka ng aking tiya ng higit pa sa bahay na ito, matutuklasan ko iyan. At kapag nagawa ko na hindi niya tinapos ang pangungusap, sumakay lamang siya sa kanyang kotse at mabilis na umalis. Lumapit si Mang Ben kay Aling Maria at inilagay ang kanyang malaki at nakakapagpagaan ng loob na kamay sa kanyang balikat. Delikado ang lalaking iyan, Donya. Mag-ingat ka. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang mabilis na pagbabago. Tinapos ni Mang Ben at ng kanyang grupo ang mga pag-aayos ng bahay kasama ang butas na ginawa ni Ricardo sa pader ng silid. Ang tagilid na bahay na ngayon ay pinalakas at gumanda ay naging inggit ng kapitbahayan. Si Aling Maria sa payo ni Doña Elena ay nagsimulang magbenta ng mga piraso ng kayamanan ng may lubos na pag-iingat. Isang kuwintas dito, isang pintura doon, palaging sa pamamagitan ni Mang Tonyo Castro, palaging ng may lubos na diskresyon. Hindi siya nagbebenta ng sapat upang makakuha ng atensyon, ngunit sapat upang baguhin ang buhay ng kanyang pamilya. Una ay bumili siya ng mas malaking bahay sa San Jose malapit sa pinakamahusay na mga eskwelahan. Pinanatili niya ang tagilid na bahay bilang investment property. Inuupahan ito sa isang batang pamilya na pinupuno ito ng tawa at buhay. Ang lihim na silid ay maingat na inalis ang nilalaman at ang mga ito ay inilipat sa isang safety deposit box sa Metro Manila kung saan si Aling Maria at Doña Elena lamang ang may access. Si Eman ay nagsimulang mag-aral ng pribado sa pinakamahusay na mga guro at nagpakita ng nakakagulat na talento sa matematika. Ang kambal na sina Marco at Santi ay sumali sa isang programa ng football na nakatuklas sa kanilang natural na kakayahan bilang mga manlalaro. Nagsimula si Luisa ng mga klase sa piano at pinuno ang bagong bahay ng musika. Sumali si Carla sa isang grupo ng sayaw at nagningning sa bawat presentasyon. At ang munting si Paolo, na ngayon ay 3 taong gulang, ay pumasok sa preschool kung saan siya natuto at lumaki na napapalibutan ng ibang mga bata. Si Aling Maria sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay nagkaroon ng oras upang huminga, mag-isip, mangarap. Kumuha siya ng mga klase sa gabi upang tapusin ang kanyang high school na kanyang iniwan nang ikasal siya kay Mang Jose. Natuklasan niya na mahilig siyang magbasa. Natuklasan niya na siya ay matalino, may kakayahan, higit pa sa sinuman ang nagsabi sa kanya. At si Doña Elena ay naging isang patuloy na presensya sa kanilang buhay. Kumakain siya sa kanila ng hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo. Dumadalo sa mga laro ng football ng kambal. Pinakikinggan si Luisa na tumutugtog ng piano. Nagbabasa ng mga kwento kina Carla at Paolo. Siya ay naging lola na hindi kailanman nagkaroon ng mga bata. 6 buwan,
Pagkatapos ng pag-aresto kay Ricardo, si Aling Maria ay nasa kusina ng kanyang bagong bahay na naghahanda ng adobo para sa isang hapunan ng pamilya nang tumunog ang doorbell. Binuksan niya ang pinto at nakita niya si Carlo de los Santos, ang anak ni Doña Elena, na nakatayo sa pintuan kasama ang kanyang asawang si Valerie at ang kanyang anak na si Sebastian. Aling Maria, sabi ni Carlo na may mapagpakumbabang boses, alam kong hindi kami masyadong magkakilala. Alam kong hindi ako naging pinakamahusay na anak sa aking ina, ngunit lagi siyang nagkukuwento tungkol sa iyo sa iyong mga anak, sa kung paano mo iniligtas ang aking anak. Huminto siya ng halatang hindi komportable. Gusto kong magpasalamat ng personal at humingi ng paumanhin sa hindi paggawa nito ng mas maaga. Si Sebastian, na ngayon ay 6 na taong gulang, ay nagtago sa likod ng mga binti ng kanyang ama na nahihiya. Ngunit nang makita niya si Aling Maria, lumiwanag ang kanyang mga mata. Ikaw po ang babaeng nagligtas sa akin sa lawa. Lumuhod si Aling Maria sa kanyang taas at ngumiti. Kumusta, Sebastian, ayos ka lang ba? Opo. Sabi po ni Papa, bayani ka raw. Sabi niya, kung wala ka raw, ako ay... Hindi tinapos ng bata ang pangungusap, ngunit napuno ng luha ang kanyang maliliit na mata. Niyakap siya ni Aling Maria ng banayad. Ayos ka lang, iyon lang ang mahalaga. Nang gabing iyon, maingay at magulo ang hapunan at perpekto. Naglaro ang mga anak ni Aling Maria at si Sebastian sa hardin. Nag-usap sina Carlo at Valerie kay Doña Elena tungkol sa paglipat pabalik sa San Jose upang maging mas malapit sa kanya. Tiningnan ni Aling Maria ang eksena mula sa kusina na ang kanyang puso ay puno, kaya inakala niyang sasabog ito. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Doña Elena, lumabas sa tabi niya na may 2 tasa ng kape. Iniisip ko si Mang Jose, sabi ni Aling Maria nang may katapatan. Sana ay narito siya upang makita ito, upang makita ang aming mga anak na masaya, malusog, na may kinabukasan, upang malaman na maayos ang lahat sa huli. Alam niya, sabi ni Doña Elena nang mahinahon, na saan man siya alam niya at ipinagmamalaki kanya. 1 taon pagkatapos matanggap ang tagilid na bahay, nakaupo si Aling Maria sa balkonahe ng kanyang orihinal na tahanan 1 linggo ng hapon. Ang bahay ay ganap na naibalik at ngayon ay inaalagaan ito ng pamilya na umuupa nito ng may pagmamahal. Bumibisita si Aling Maria paminsan-minsan upang lang maalala. Dumating si Doña Elena sa kanyang puting pickup at umupo sa tabi niya sa inayos na hagdan. Alam mo ba ang sinabi sa akin ng aking lolo na si Cornelio bago siya mamatay? Tanong ng milyonarya bigla. 12 taong gulang ako noon. Nasa kanyang kama siya na napakasakit, ngunit hinawakan niya ang aking kamay at sinabi, Estela, ang pera ay papel at metal lamang. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo dito. Gamitin mo ito upang protektahan ang nararapat, upang bigyan ng pagkakataon ang may mabuting puso ngunit malas. Iyon lamang ang paraan upang magkaroon ng tunay na halaga ang pera. Tiningnan ni Doña Elena si Aling Maria na may luha sa kanyang kulay abo na mga mata. Sa loob ng mga dekada, hindi ko naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Itinago ko ang kanyang kayamanan sa silid na ito, sa takot na mapunta ito sa maling kamay. Ngunit nang makita kitang lumusong sa lawa ng hindi nag-iisip, nang makita ko ang iyong dalisay na puso at ang iyong katapangan, sa wakas, ay naintindihan ko ang ibig sabihin ng aking lolo. Hinawakan niya ang kamay ni Aling Maria. Ikaw ang dahilan kung bakit niya itinago ang kayamanan na iyon. Ikaw ang taong nararapat na makahanap nito. Hindi makapagsalita si Aling Maria, niyakap lamang niya si Doña Elena at umiyak ng luha ng pasasalamat ng ginhawa ng purong kaligayahan. 3 taon pagkatapos, si Eman ay tinanggap sa Universidad ng Pilipinas UP na may full scholarship upang mag-aral ng inhenyera. Naglaro ang kambal sa mga youth team ng isang profesional na koponan ng football. Nagbigay ng mga konsierto sa piano si Luisa sa lungsod. Nanalo si Carla sa isang paligsahan ng sayaw at nagningning sa bawat presentasyon. At si Paulo, na ngayon ay 5 taong gulang, ay nagbabasa ng mga libro na halos hindi maintindihan ng mga batang 7 taong gulang. Natapos ni Aling Maria ang kanyang high school at nag-aaral ng business administration sa lokal na universidad. Nagbukas siya ng isang maliit na foundation na tumutulong sa mga balo sa mga sitwasyon na katulad ng kanyang naranasan. Nagbibigay siya ng trabaho, pagsasanay, emosyonal na suporta. Tinawag niya itong Cornelio de los Santos Foundation bilang parangal sa lolo ni Doña Elena. At ang tagilid na bahay, ang tagilid na istruktura na minsan ay tila babagsak na, ay naging isang alamat sa San Jose. Ikinukwento ng mga tao ang kwento ng mahirap na balo na nakatanggap ng isang bahay na tila kakaiba, ngunit nagtatago ng isang himala. Isang bahay na tagilid hindi dahil sa sumpa,
kundi dahil sa bigat ng pag-ibig at kabutihang loob ng isang lalaki na nagtago ng kanyang kayamanan para sa tamang tao, isang tao na hindi mula sa kanyang dugo ngunit nagpakita na may puso na laging pinahahalagahan niya, mapagpakumbaba, matapang, mabait. 5 taon pagkatapos ng gabing nakita ni Aling Maria ang kanyang asawa na namatay sa gawaan ng kahoy, nakatayo siya sa harap ng tagilid na bahay kasama ang kanyang 6 na anak, lahat ay nakasuot ng elegante. Si Doña Elena ay nasa tabi niya na ngayon ay 65 taong gulang ngunit malakas pa rin at may dignidad. Mama, sabi ni Eman na ngayon ay 19 taong gulang at mas matangkad kaysa sa kanya. Handa ka na po ba? Tiningnan ni Aling Maria ang bahay sa huling pagkakataon. Ang bahay na tagilid dahil sa bigat ng isang sikreto. Ang bahay na nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Ang bahay na nagpabago sa kanyang buhay at ng kanyang mga anak magpakailanman. Oo, sabi niya ng matatag na boses, handa ako. Dahil ng hapong iyon gagawa si Aling Maria Reyes ng isang bagay na hindi niya kailanman inakala na posible. Pupunta siya sa graduation ceremony ni Eman sa universidad. Makikita niya ang kanyang anak, ang anak ng namatay na karpintero at ng mahirap na balo na tatanggap ng kanyang titulo bilang inhinyero. At pagkatapos ay pupunta sila sa isang eleganteng restaurant silang 8. Ipinagdiriwang hindi lamang ang graduation kundi ang buong paglalakbay na kanilang nilakbay. Isang paglalakbay na nagsimula sa isang trahedya, nagpatuloy sa mga kahihiyan at kahirapan, ngunit nakahanap ng katubusan sa pinakasimple at pinakamalalim na kilos, ang kabutihan. Ang kabutihan ng pagliligtas ng isang buhay nang walang hinihinging kapalit. Ang kabutihan ng pagkilala sa kabutihan na iyon at paggantimpala dito. Ang kabutihan na dumarami at lumalawak na parang mga alon sa tubig, humahawak sa mga buhay, nagbabago ng mga kapalaran, lumilikha ng mga himala. Habang naglalakad sila patungo sa bagong kotse na binili ni Aling Maria, gamit ang perang tapat niyang kinita mula sa kanyang trabaho at sa kanyang matatalinong pamumuhunan, hinawakan ni Paulo ang kanyang kamay. Mama, totoo po ba na mahirap tayo noon? Lumuhod si Aling Maria sa tabi ng kanyang bunsong anak at hinimas ang kanyang buhok. Oo, mahal ko. Mahirap tayo noon ngunit hindi tayo kailanman naging miserable dahil laging mayroon tayong pag-ibig at ngayon ay mayroon tayong pag-ibig at mga pagkakataon din. Ngunit ang mahalaga, ang hindi mo kailanman dapat kalimutan ay naunang dumating ang pag-ibig. At ang tagilid na bahay, tanong ng bata na may kuryosidad. Bakit po ito tagilid? Ngumiti si Aling Maria na nakatingin sa tagilid na istruktura na ngayon ay nagniningning sa ilalim ng araw dahil minsan ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay napakabigat, napakahalaga, kaya nagpapatagilid sa lahat ng nasa paligid nito ng bahagya. Ngunit hindi iyon nangangahulugang sira sila, nangangahulugan lamang iyon na puno sila, puno ng kasaysayan, ng pag-ibig, ng mga sikreto na naghihintay na matuklasan ng tamang tao, at ikaw ang tamang tao. Iyon ang sabi nila, tugon ni Aling Maria, na niyakap ang kanyang anak. Ngunit naniniwala ako na ang tamang tao ay sinuman na handang gawin ang tama kapag walang sinuman ang gagawa. Isang taong nagpoprotekta sa mahal niya ng kanyang buhay dahil sa huli ang pinoprotektahan mo ng iyong buhay ay poprotektahan ka. At habang papalayo ang kotse sa daanan, iniiwan ang tagilid na bahay na nagpabago sa kanilang buhay. Magpakailanman, alam ni Aling Maria, nang may ganap na katiyakan na lahat ay sulit. Bawat luha, bawat kahihiyan, bawat sandali ng takot at pagdududa dahil sa huli ang kabutihan ay laging nakakahanap ng kanyang gantimpala. Hindi laging kapag inaasahan natin, hindi laging tulad ng ini-imagine natin, ngunit palagi sa huli ang buhay ay nagbabalik sa iyo ng ibinibigay mo. At ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya, ang kanyang trabaho, ang kanyang dignidad, ang kanyang katapangan. At ibinalik sa kanya ng buhay ang isang himala na nakatago sa isang tagilid na bahay naghihintay, nang matiyaga na buksan ng tamang tao ang pinto at matuklasan na ang pinakamalaking kayamanan ay hindi ang nagniningning ng ginto at pilak, kundi ang mga nabubuo sa pag-ibig, pinoprotektahan ng katapangan at ibinabahagi ng may bukas palad na puso na hindi kailanman nakakalimot kung saan siya nagmula o kanino siya dapat magpasalamat. Kung naantig ka sa kwentong ito, mag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang mga susunod. Pagpalain ka ng Diyos.